Nang magde-date na sana ang magkapatid na ito, isang hunter ang humarang sa kanila at agad na pinatay ang lalaki. Pero sa hindi malamang dahilan, nag-regenerate ang lalaki at nabuhay muli. Nandoon ang hunter para subukan ang kanilang kakayahang mag-regenerate. Dahil dito, paulit-ulit niyang pinapatay ang magkapatid. At sa tuwing namamatay sila at nagre-regenerate, nakakakuha ang hunter ng experience points na nakatulong sa kanya para mag-level up. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang taon matapos niya silang kidnapin at ikulong sa basement. Hindi lang siya ang pumapatay sa magkapatid para mag-level up. Gumawa siya ng isang guild kasama ang 5 pinakamalakas na hunter. At ginamit nilang lahat ang magkapatid para mag-level up at maging pinakamalakas na rank hunter sa bansa. Bawat hunter ay gumamit ng iba't ibang paraan para mag-level up at ang ilan ay lumampas pa sa pagpatay lang sa kanila. Pero ang magkapatid ay kabilang sa isang immortal na lahi at kayang mag-regenerate ng walang katapusan. Kaya kinailangan nilang tiisin ang sakit ng paulit-ulit na pagkamatay. Isang araw, umalis ang mga hunter sa basement nang hindi sila ikinukulong sa kanilang hawla, sa pag-akalang masyado silang mahina para gumalaw at magre-regenerate lang kung mamatay. Nang araw na yon, kinailangan ng mga hunter na ito na pumunta sa isang malayong lugar para sa negosyo dahil sila ang sikat na pinakamalakas na hunter na tumalo sa rank na demonyo. Gayunpaman, isa sa kanila ang naiwan dahil gusto niyang mag-grind ng ilang level pa gamit ang magkapatid. Samantala, sa basement, nakapako pa rin sa sahig ang kapatid na lalaki. Wasak na wasak ang puso ng babae. Ginamit ng mga lalaking iyon ang bawat parte ng kanyang katawan. Upang subukang linisin ang sarili, naisip niya na kung sisirain niya ang sariling katawan at mag-regenerate, baka gumaan ang kanyang pakiramdam. Para palayain ang kanyang kapatid, tinagpas niya ang mga bahaging nagpapako sa kanya sa lupa. Pagkatapos, para matrigger ang kanyang regeneration, sinaksak niya siya sa puso. Nang mapatay niya ang kanyang kapatid, nag-level up ang babae. Iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Matagal na itong ginagawa ng mga lalaking iyon at ganoon sila lumakas. Napuno ng purong kasamaan ang kanyang mga mata. Kailangan nilang maghiganti at kahit pa makahulugan ito ng paggawa ng parehong kasalanan, gagawin niya ito. Naintindihan ng kanyang kapatid kung ano ang ibig niyang sabihin at sumagot, gawin mo na. Sa madilim at nagyelong lugar na yon, pinatay nila ang isa't isa ng libu-libong beses, halos umabot sa 1,000,000. Ngayon ay nasa ibang level na sila. Nang dumating ang hunter sa basement na handa ng maglaro, nakakita siya ng isang bagay na nakakatakot. Sabay silang nag-evolve. Sumigaw siya na siya lang ang may karapatang gawin yon. At sa isang iglap, nang mag-regenerate ang magkapatid, malakas na ang kanilang mga katawan ngayon. Wala na ang itsura ng mga walang kalaban-laban na mahihina. Ngayon ay para silang mababangis na lobo na handang sumalakay. Napaatras pa siya sa takot, pero naalala niyang isa siyang rank, ang karangalan ng bansa. Kaya pinakawalan niya ang kanyang mahiwagang halimaw para lumaban. Nakita na ito ng lalaki dati at kampante siya. Itinulak niya ang kanyang kapatid sa gilid at sinabihang panoorin kung paano sila nagbago. Ang kanyang tindig ngayon ay kasing lamig ng yelo. Kahit ang mabangis na tingin ng isang dragon ay hindi na siya matatakot. Kahit mas malakas na ang babae ngayon, takot pa rin siya matapos ang lahat ng ginawa sa kanya. Kaya pinrotektahan siya ng kanyang kapatid na parang isang kabalyero. Brutal ang labanan sa pagitan ng isang rank at isang bagong evolved na immortal. Hindi sapat ang lakas at karanasan sa labanan. Nang tuluyang maubos ng lalaki ang lakas ng rank, sinabi niya, kailangan mong magbayad sa pinakamasamang paraan. Lumipas ang maraming oras. Dose-dose ng beses na sinira at niregenerate ng kapatid na lalaki ang katawan ng rank para iparamdam sa kanya ang naramdaman nila sa loob ng maraming taon. Nang bumalik ang ibang mga hunter, nakita nila ang isang miyembro ng guild na nakatali sa kisam ng basement na wasak ang katawan. Buhay siya, pero kahit ang healing magic ay hindi siya maililigtas. Pagkatapos ay tinapos ng leader ng mga hunter ang paghihirap ng kanyang kaibigan at hiniwa siya sa dalawa. Galit na galit si Chikara, pero ipinaliwanag lang ni Haruto na hindi na nila siya maililigtas. Ginawa iyon para tapusin ang kanyang paghihirap. Ngayon ang prioridad ay maghiganti at pagbayarin ang dalawang iyon para sa kawalang katarungang ito. Samantala, tumataka sina Shin at Minori sa kabubatan sa gabi hanggang sa hindi na makatakbo ang nakababatang kapatid dahil sa matinding sakit sa kanyang mga binti. Nagpasya ang dalawa na magpahinga sandali, at nagsimulang pumasok sa kanilang isipan ang katotohanang nakatakas na sila sa wakas. Marahang hinaplos ni Shin ang buhok ni Minori. Matapos makaligtas sa impyernong iyon, nangako siyang poprotektahan siya. Biglang nakatulog ang babae sa kandungan ng kanyang kapatid, na alam niyang pagod na pagod. Nagpasya siyang manatiling gising at alerto dahil hindi niya alam kung kailan sila hahabulin ng guild. Gayunpaman, nagsimula siyang antukin at pinilit niyang manatiling gising dahil alam niyang hindi siya maaaring makatulog. Biglang napansin ni Shin ang dalawang taong tumatakbo sa kabubatan at bigla siyang nagising dahil sa adrenaline rush. Naramdaman niya ang hindi mapagkakamalang presensya ng kasamaan, katulad ng sa mga nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa paniniwalang magiging ligtas si Minori doon, mabilis siyang tumakbo para habulin ang mga salarin.
Sinundan niya ang pinagmulan ng kasamaang iyon hanggang sa makarating siya sa isang bahay sa gitna ng kabubatan, iniisip na mapapansin din nila ang kanyang presensya. Biglang lumabas ang isang lalaki mula sa mga anino sa likod niya at sinaksak siya sa leeg. Isang grupo ng mga kakaibang tao ang lumitaw mula sa pagitan ng mga sanga na nakapalibot sa kanya. Nagtataka siya kung sino ang mga lalaking ito dahil hindi pa niya sila nakikita noon. Pinalibutan siya ng mga umatake sa lahat ng panig kaya't na-corner siya. Alam nilang siya ang lalaking hinahanap nila pero naalala nilang mayroon ding babae. 500 milyon para lang sa pagkidnap ng isang tao. Sa isip nila, madali lang ang trabahong ito. Ang mage ng grupo ay nagcast ng strength spell sa kanyang mga kasamahan na nagpalakas sa kanila. Dahil sa pananabik sa kanyang bagong lakas, sinugod ng una sa kanila si Shin. Iniisip na napakadali ng gawain nang makita niyang bumagsak ang binata sa lupa, na tila bali ang mga buto. Pagkatapos, ibinalik lang ni Shin ang buto ng kanyang lieg sa lugar, na ikinagulat ng lahat dahil alam nilang dapat ay patay na siya. Tinanong niya kung mga tauhan sila ng guild, pero nang makitang hindi sila sumasagot, nagpasya siyang hindi mahalaga kung sino sila. Bigla siyang naglaho at muling lumitaw para umatake mula sa gilid, bigla ang sinuntok ang isa sa mga kaaway sa sikmura. Para sa kanya, sinumang magpakita ng masamang hangarin sa kanya, kahit sino pa sila, ay nagiging kaaway niya. 2 lalaki ang sumugod at nagawang pilasin ang kanyang braso. Gayunpaman, hinawakan ni Shin ang sarili niyang naputol na braso at ibinato ito, na tumama sa mukha ng kalaban. Habang pinapatumba niya ang isa, nagre-regenerate ang kanyang braso, at agad siyang naghanda ng atake sa isa pang kaaway, nagpakawala ng malakas na suntok gamit ang bagong buong braso. Matapos patumbahin ang 3 sa kanila, napansin niyang ang mage na may staff na lang ang natitira. Kitang-kita ang takot niya sa lakas nito, at nagcast siya ng spell na tinatawag na purple light na tumama sa kanya ng diretsyo. Gaano man siya kalakas, hindi niya maiiwasan ang tama ng magic beam. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, bumangon agad si Shin nang walang kahit isang dalos. Sa pagkabigla sa kanyang regeneration, nagsimulang magcast ng mas maraming spell ang mage, nagpapaputok ng mas maraming purple beam sa kanya, pero patuloy lang siyang bumabangon, hindi apektado ng pinsala. Sa sandaling sinubukan niyang tumakas, hindi niya ito hinayaan. Hinabol siya ni Shin, at matapos isabit ang lahat ng kaaway sa mga puno, ninakaw niya ang damit ng isa sa kanila. Nagpasya siyang huwag silang patayin at bumalik para alagaan ang kanyang kapatid. Humihingi siya ng paumanhin sa paggising sa kanya. Tinanong ni Minori kung saan niya nakuha ang mga damit na yon. Nagsinungaling si Shin, sinabing isang mabait na tao ang nagbigay sa kanya, at natuwa ang kanyang kapatid. Nagdala rin siya ng damit para sa kanya, at tuwang-tuwa siya. Ngayong nakapagpalit na sila ng damit, nagpasya silang magpatuloy sa daan ng lupa. Nagpatuloy ang magkapatid na immortal sa kanilang paglalakbay tungo sa kalayaan. Naniniwala si Shin na kung lalayo pa sila ng kaunti, hindi na sila mahahanap ng guild. Nagpasya silang magpahinga sa ilalim ng isang talon at gumawa ng apoy sa likod ng bumabagsak na tubig. Nagdala siya ng pagkain para sa kanilang dalawa at nabawi nila ang kanilang lakas. May dalang armas at emergency rations ang mga mersenaryo na kinuha niya. Gayunpaman, wala silang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sinabi ni Shin sa kanyang kapatid na pupunta siya sa Tor para mangalap ng impormasyon at kumuha ng ilang pangunahing supply at hiniling kay Minori na magtago ng mabuti. Nang dumating siya sa lungsod, namangha siya sa kung gaano kateknolohikal ang lahat. Nagbenta siya ng isang piraso ng kagamitan na nakakuha ng malaking halaga na nagbigay daan sa kanya na bumili ng maraming supply. Sa perang kinita niya, sa wakas ay mapapakain na niya ang kanyang kapatid. Naisip niya kung ano ang susunod na gagawin. Tutal, si Abe ang pinakamahina sa kanila at ang iba ay mas malakas pa. Kailangan niyang hanapin ang kanilang kahinaan para masigurong makakalagkad niya silang lahat sa impyerno. Sa kalangitan, nakita niya ang isang airship na nagbo-broadcast ng balitang namatay na ang S-rank hunter na si Abe Taru. Nagsasalita si Kira ng Lev, sinasabing ang kanyang kaibigan na laging tumutulong sa kanila ay brutal na pinahirapan at pinaslang. Idineklara niyang hinding-hindi nila patatawarin ang mga pumatay sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang mga mukha ni Kiryushin at Minori sa broadcast para mag-udyok ng galit ng publiko. Ngayon naiintindihan na niya. Ang mga kalaban kanina ay inupahan para kidnapin sila. Sa broadcast, direktang kinausap ni Haruto si Shin, sinabing haharapin niya ang mga kahihinatnan at walang silbi ang magtago dahil mahahanap nila siya. Ang balita ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa populasyon na ngayon ay gustong makitang mapatay ang magkapatid para ipaghiganti si Abe. Hindi nila patatawarin ang mga kriminal na pumatay sa kanilang bayani. Napagtanto ni Shin na itinatago ni Kira ang sarili niyang mga krimen at naramdaman niyang tungkulin niyang kaladkarin ito pababa sa impyerno. Lumipat ang eksena sa nakaraan. Ilang araw bago nakatakas ang magkapatid na Kiryu, sinusuntok ni Chikara ang isang lalaki dahil sa hindi pagdadala ng anumang disenteng impormasyon, tinawag siyang walang silbi. Sinabi ni Aya na sapat na ang kanilang level up at hindi na nila ito kailangan. Labis na nag-aalala si Seiya na malalaman ang ginawa nila sa magkapatid na Kiryu.
Pinakalma siya ni Haruto, sinabing gagawin niyang tingnan ng mundo ang magkapatid bilang mga karumal-dumal na kriminal para maiwasan iyon. Alam niyang walang maniniwala sa salita ng mga takas na may 500 milyon na pabuya sa kanilang mga ulo. Inisip ni Kongu na ito ay isang plano para hayaan silang makatakas ng buhay matapos ang ginawa nila kay Taru. Sa galit, sinabi niyang hindi niya sila mapapatawad sa pagpapahirap sa kanyang kasama, si Abe. Gusto niyang siguraduhing mahuhuli niya silang dalawa at ipakita sa kanila ang impyernong hindi pa nila nakikita. Naiintindihan ni Aya ang kanyang nararamdaman, pero sinabi niyang si Taru ang pinakamahina sa kanila, kaya siya ang pinuntirya. Sa galit, sinubukan ni Kongu na suntukin ang mage dahil sa pagsasalita ng masama sa kanilang yumaong kasama, pero lumitaw ang mga mahiwagang tali para pigilan ang kanyang suntok. Sinabihan siya ng mage na nag-cast ng spell na kumalma, dahil hindi siya naniniwalang isang tunay na banta sa kanila ang magkapatid. Para kay Kongu, gayunpaman, ito ay usapin ng paghihiganti, hindi takot. Natapos ang pagtatalo ng sumingit si Kira. Mayroong mensaheng nakasulat sa vital fluid ni Teru. Sabi rito na papatay nila silang lahat, na nangangahulugang tinitingnan pa rin sila ng magkapatid bilang mga target. Sinabihan ni Haruto ang lahat na huwag magpanik dahil alam niyang malapit nang magpakita ang mga Kiryo. Nasa panig nila ang mundo dahil isinapubliko na ang kanilang mga pangalan, mukha at ang pabuya. Malapit nang lumabas ang impormasyon tungkol sa dalawa. Nang sinubukan ni Kongu na makipagtalo, sinabi ni Haruto na hindi makakatulong ang pagpapanik dahil sila ay mga bayaning kilala sa buong mundo. Kailangan nilang maghanda para harapin ang mga Panginoon ng impyerno at magpapahinga muna dahil pagod na silang lahat. Si Chakra, gayunpaman, ay hindi makapagpahinga sa sobrang galit na kumukulo sa loob niya. Determinado siyang hanapin ang dalawa at puksain sila. Samantala, sa talon, magkasama ang magkapatid. Nakatulog ng mahimbing si Minori doon dahil pinayagan siyang matulog ng mapayapa ng illusion magic, walang kamalay-malay sa anumang banta. Matapos magpahinga, alam nilang oras na para umalis dahil mapanganib na manatili sa isang lugar ng matagal. Binalaan niya si Minori na sila ngayon ay mga kriminal, kilala ang kanilang mga mukha sa bawat lungsod, at kailangan nilang mag-ingat. Kaya naisip niyang magsuot ng maskara para itago ang kanilang mga mukha, kahit na medyo nakaharang ito sa kanilang paningin. Isinuot ng magkapatid na Kiryu ang mga maskara at napansin na epektibo ito kahit na makaharap sila ng mga kaaway. Habang paalis sila, tinanong ni Minori si Shin kung mayroon silang patutunguhan, at kinumpirma ng kanyang kapatid na may inihanda na siya. Pupunta sila sa isang dungsyon, isang kaharian na hiwalay sa tunay na mundo at nakatago sa likod ng isang gate kung saan hindi umiiral ang mga batas ng karaniwang mundo. Ito ay isang lugar kung saan bawal pumasok ang mga normal na tao. Mahirap lakbayin ang lupain ng dungsyon, pero sa parehong pagkakataon, perpekto ito para sa pagtatago. Ayon sa gabay na binili niya sa lungsod, mayroong isang lasya ng lason sa tuktok ng bundok. Dahil ito ay isang mapanganib na lugar, bihira pumunta doon ang mga hunter para hanapin sila, kaya ito ang perpektong base. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang mahiwagang gate ng rehiyon. Ano man ang mangyari, mananatili silang magkasama. Hawak kamay, tumalon sila sa portal. Pagdating, nagulat sila nang makitang mukha talagang nakakalason ang Lesian. Kahit na ito ay isang lugar na hindi mapapasok ng iba, dahil sa lason, nagpasya silang hindi magpabaya. Tutal, maaaring gumamit ang isang hunter ng poison immunity potion at subukang hulihin sila. Sa sandaling iyon, natapakan niya ang isang bitag na halaman na tumusok sa kanyang utak. Agad niyang binalaan ang kanyang kapatid na kung matatapakan niya ang mga baging, may mga butong ipuputok dahil puno ng bitag ang lugar. Nang maintindihan niyang hindi sila maaaring mag-relax, itinuro niya ang isang bagay sa unahan. Nang makita ang isang higanting puting lobo at isang higanting itim na lobo, natigilan ang magkapatid. Sinabi niya sa kanyang kapatid na huwag mag-alala sa mga halimaw dahil siya na ang bahala. Tumakbo siya patungo sa mga nilalang at tumalon ng mataas para mapunta sa likod ng mga lobo, nagpakawala ng isang suntok na may napakalakas na puwersa na madaling dumurog sa itim na lobo. Gayunpaman, nilamon ng puting lobo ang kalahati ng kanyang katawan. Natigilan si Minori pero mabilis siyang nag-regenerate, bagamat natakot siya. Dahil isa itong halimaw sa dungsyon, nasa ibang antas ang bilis at lakas ng nilalang, mas malakas pa kaysa kay Abe Teru at sa kanyang chimera. Nagcast si Minori ng spell para protektahan ang kanyang kapatid. Ito ay isang enchantment na nagpagalaw sa kanyang mga naputol na braso at binti para atakihin ang halimaw. Pinuwersang ibuka ng dalawang naputol na kamay ang bibig ng lobo na nagpapakita ng mga ngipin nito. Nang bumuka na ang bibig nito, sumugod siya patungo sa nilalang, nagawang tumagos dito at tapusin ang laban. Hinal na hinal siya at pinagpapawisan ng husto na ikinabahala ng kanyang kapatid. Bagamat matagumpay niyang natapos ang laban, kitang-kita ang kanyang pagod. Naniniwala siyang ang kakayahang ginamit niya para talunin ang lobo ay lumitaw lamang dahil sa spell ni Minori. Nang makita ang pulang kidlat na dumadaloy sa kanyang katawan, nagkomento siya kung gaano ito kapaki-pakinabang dahil nakatulong ito sa kanyang manalo.
Samantala, sa ibang lugar, isang buwan matapos makatakas ang magkapatid, kinuha ni Kung Wu ang isang higanting bato habang nakikipaglaban ang kanyang mga tauhan sa mga halimaw. Ibinato niya ang bato ng buong lakas, tinalo ang mga asul na wyvern. Pagkatapos ay sumugod siya sa isa pa at nagsimulang brutal na pilasin ang pakpak nito, nag-level up sa proseso. Gaya ng inaasahan kay Kung Wu, pinabagsak niya ang mga wyvern ng napakadali. Kalaunan, sa isang kuweba habang kumakain, tinanong ni Kung Wu kung nasaan ang magkapatid. Sinabihan siya ng kanyang mga tauhan na huwag magmadali. Ayon sa mga chismis, lahat ng hunter ay desperadong naghahanap sa kanila dahil sa pabuya. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga tauhan ang isang bagay na mas mahalaga. Narinig niya mula sa isang kaibigan na ang lalaki ngayon ay nagsusuot ng maskara. Ilang araw na ang nakalipas, ang kaibigang ito, na pumunta para linisin ang Poison Dungeon, ay nakita si Kiryushin na tinalo ang isang makamandag na ahas gamit ang kanyang mga kamay. Ang Poison Snake ay isang arang na halimaw na ang kamandag ay kayang pumatay ng elepante. Walang sinuman sa kanila ang makapaniwala na may isang tao na kayang talunin ang ganoong nilalang. Para kay Chikara, kakaiba na mayroong ganoong kalakas na mandirigma na hindi niya kilala. Ang katotohanang mayroong isang taong tinalo ang isang arang na ahas gamit ang kamay ay nagpasabik sa kanya na makilala ang lalaking nakamaskara. Sinabi ng tauhan na nangyari ang pangyayari 3 araw na ang nakalipas at dapat ay nasa dungeon pa rin ang lalaki. Dahil alam niyang ito ay isang ipinagbabawal at mapanganib na lugar, sinubukan ng isa sa mga lalaki na makipagtalo kay Kung Wu, ngunit ang naging resulta ay isang suntok. Pagkatapos ay idineklara niyang pupunta sila agad sa Poison Swamp. Excited si Chikara na mahanap ang lalaking nakamaskara. Pabalik sa dungeon, may naramdaman ang bida. Nagulat, umakyat siya sa isang puno para bantayan ang portal. Nararamdaman ang isang presensyang papalapit. Sigurado siyang si Kung Wu yun. Nang sabihin niyang lalabas siya para harapin ito, nagmakaawa si Minori na manatili siya. Gayunpaman, sinabihan siya ng ating bida na kumalma, ipinapaliwanag na mas malakas na rin sila ngayon. Ito na ang perpektong pagkakataon para maghiganti sa halimaw na yon. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na huwag masyadong mag-alala, tinitiyak sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil hindi siya mamamatay. Gayunpaman, pinag-iingat siya ni Minori, binabanggit na kahit immortal siya, mas malakas si Kung Wu kaysa kay Abe. Ginamit niya ang kanyang enchantment para palakasin ang kanyang kapatid, at mabilis itong umalis. Dahan-dahan siyang gumalaw sa mga puno, ginamit ang isang spell para palawakin ang kanyang paningin. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang target, si Kung Wu. Malapit siya sa pasukan ng Leishan, halatang naghihintay na lumapit siya. Nang makita ang isang makamandag na baboy ramo sa malapit, nagpa siya ang bida na gamitin ito para sa kanyang patibong. Hiniwa niya ang sariling daliri gamit ang kutsilyo at ginamitan ng illusion at hypnosis spell ang nilalang. Pagkatapos ay inutusan niya ang baboy ramo na tumakbo patungo sa isang kawan ng iba pang makamandag na baboy ramo para maakit sila sa kanyang patibong. Nang makita ang kawan ng mga baboy ramo na sumusugod sa kanila, itinuring ito ni Kung Wu at ng kanyang mga alipores na perpektong pampainit. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumigil sa panginginig at atakihin ang mga nilalang. Habang madaling dinudurog ang mga hayop, sumigaw si Kung Wu na dumating pa ang iba, dahil masyadong simple para sa kanya ang laban. Matapos talunin ang buong kawan, sinabi niya kung gaano ito kadali. Gayunpaman, nagmakaawa ang kanyang mga tauhan na tumigil na, ngunit tumanggi si Chikara na makinig. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagreklamo ng sobrang pagod at hirap sa paghinga bago siya nagsimulang sumuka ng dugo. Di nagtagal, nagsimulang matunaw ang kanyang balat at ng iba pa, at lahat sila ay umubo ng maraming dugo. Naamoy ni Kung Wu ang lason sa hangin at sa wakas ay naintindihan kung bakit namamatay ang kanyang mga tauhan. Alam niyang hindi naglalabas ng ganoong uri ng lason ang mga makamandag na baboy ramo kapag pinatay. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. At sa sandaling iyon, lumitaw ang bida mula sa kanyang likuran. Sumugod siya, ngunit walang kahirap-hirap na nasangga ni Kung Wu ang atake. Paglingon, nakita ni Kung Wu ang lalaking nakamaskara at napagtantong totoo ang mga chismis tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sumugod ang bida at nagawang hiwaan ang kamay ni Chikara gamit ang kanyang kutsilyo. Kahit nakabaon ang talim sa kanyang kamay, gumanti siya ng malakas na suntok. Tumalsik pa atras ang bida, ramdam ang lakas ng tama at ang hanging dulot ng suntok. Kinumpirma ng mga galaw at tibay ni Kung Wu ang bawat chismis tungkol sa kanyang lakas. Inalis ni Kung Wu ang kutsilyo sa kanyang kamay at idineklara na nagustuhan niya ang lalaking nakamaskara. Ipinaliwanag niya na hinahangaan niya ang malalakas na lalaki at nandidiri sa mahihina. Namatay ang kanyang mga alipores dahil mahihina sila. Kumbinsido sa lakas ng lalaking nakamaskara, inimbitahan niya itong sumali sa kanyang grupo. Kung magiging sakop niya siya sa ilalim ng bandila ng Byakuren, magkakaroon siya ng pera, karangalan, at mga babae. Lahat ng iyon ay magiging sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Kung Wu kung maganda ba ang alok. Inulit niya ang sinabi niya dati tungkol sa paghanga sa malalakas at pagkamuhi sa mahihina. Akala niya may potensyal ang mga lalaking dinala niya sa Leishan, ngunit nagkamali siya. Walang katapusan ng inis na idinulot nila sa kanya,
at ngayon ay pinagsisisihan niyang hindi sila ginamit bilang punching bag para mag-ensayo. Naalala ng bida ang pagpapahirap na tiniis niya at tinanong kung bakit niya pinahihirapan ang mahihina. Sumagot si Chikara na nakakatuwa lang ito para sa kanya. Inilarawan niya kung paano, kapag sinuntok niya ang mahihina, pare-pareho lang ang kanilang reaksyon. Nagsisimula silang humingi ng tawad. Pare-pareho lang ang sinasabi nilang lahat, at ang makita ang kanilang mga mukha na baluktot sa takot ay nagpapatawa sa kanya. Ang kanilang mga desperadong ekspresyon ay walang katapusang nagpapasaya sa kanya. Nang marinig ito, nagalit ang bida at sumugod, pinatama ang isang suntok sa kanyang mukha. Naniniwala si Kongu na bilang mga lalaki, nilikha sila para lumaban, at pinuri niya ang suntok ng bida. Agad-agad, humanda siya para sa isang malakas na suntok, ngunit nagawang umiwas ni Shin sa gilid. Sa sumunod na sandali, kinuha ni Shin ang kanyang punyal at sinaksak ang braso ng kalaban. Hindi bahagi ng plano ni Kongu na hayaan siyang umalis ng buhay, ngunit kinikilala niya na napakalakas ng kanyang kalaban. Sigurado na si Shin na isang halimaw si Chikara. At muli itong nakumpirma habang pinapanood niya itong maghanda ng isang brutal na suntok, ang mukha nito ay puno ng galit. Ang pasabog na suntok na dumudurog ng buto ay tumama ng husto kay Shin na nagpatalsik sa kanya. Matapos tumalsik, naramdaman ni Shin na yon ang pinakamabigat na suntok na natanggap niya sa buong buhay niya. Naniwala siya na naramdaman niya ang kasukdulan ng lakas ni Kongu. Lumapit si Kongu at tinanong kung nakayanan niya ang impact. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Kongu na nagpipigil lang siya, gamit lang ang 30% ng kanyang buong lakas. Nag-iwan ng pagkabigla kay Shin ang revelasyon, hindi makapaniwala na hindi iyon isang buong lakas na suntok. Hinikayat siya ng kanyang kaaway na gamitin ang lahat ng mayroon siya, kabilang ang kanyang mga sandata. Idineklara niyang kakayanin niya ang anumang atake ng lalaking nakamaskara para lang patunayan kung sino ang mas malakas. Sumugod si Shin gamit ang kanyang kutsilyo at humiwa, ngunit nabasag ang talim sa katawan ni Kongu. Sinabi ni Kongu na sa kanyang buong lakas, ang isang mapurol na kutsilyong tulad niyan ay hindi man lang mag-iwan ng gasgas. Sinabi niya na dapat ay naintindihan na ni Shin ang agwat ng lakas sa pagitan nila ngayon at hindi siya mananalo ng ganito. Gayunpaman, tumugon si Shin ng sunod-sunod na suntok. Sinabi ni Chikara na siya ang unang humamon sa kanya ng ganito kahit na nasaksihan ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, lalong nagustuhan ng kalaban ang lalaking nakamaskara at tumugon siya ng malakas na sipa na muling nagpatalsik sa bida. Dahil sa tuwa, ibinagsak niya ang binata sa lupa. Gayunpaman, nadismaya siya dahil malaki ang pag-asa niya kay Shin at ngayon ay naniniwala siyang patay na ito. Ngunit pagkatapos, napansin ni Kongu ang isang lawa ng lason sa lupa, at makalipas ang isang sandali, isang kutsilyo ang ibinato sa kanyang balikat. Imposible para sa kanya na buo pa rin ang balat ni Shin, kahit lumubog sa lawa ng lason at tinawag siyang hindi tao, kahit hindi pa niya matandaan kung sino siya. Bigla, tila may naalala si Chikara at sinugod ang lalaking nakamaskara gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sinusubukang hulihin ang ating bida na umiiwas sa mga suntok. Pagkatapos ay kinargahan ni Kongu ng mahika ang isang suntok at ibinagsak ito sa lupa. Winasak ng suntok ang buong lugar na nagdulot ng pagsabog na tumangay kay Shin. Nag-iwan ng malaking hukay ang atake at natanggal ng impact ang kanyang maskara. Nang makita ang mukha, ang reaksyon ni Chikara ay tumawa ng malakas na pagtantong ang immortal pala ito sa simula pa lang. Sinabi niyang matagal na niyang hinahanap si Kiryu Makoto Shin at sa wakas ay natagpuan na niya ito. Hindi makapaniwala si Chikara na ang lalaking nakamaskara ay siya at napagtantong nakayanan lang ni Shin ang mga atake dahil sa kanyang regeneration. Sinabi niyang matagal na niya itong hinahanap para ipaghiganti ang pagkamatay ni Taru. Dahil sa revelasyong ito, nagbago ang isip niya tungkol sa paggawa kay Shin nakakampi. Puno ng galit, idineklara niyang lilipulin niya ito. Sumagot naman ang bida na hindi siya makukontento dito dahil higit pa sa paglipol kay Kumochikara ang gagawin niya. Nagharap ang dalawa at muling sumugod ang halimaw. Naghagis siya ng mga bato sa direksyon ng bida at isa ang dumating ng napakabilis na pumutol sa kanyang braso. Agad-agad, naghanda si Kongu ng isang overhead kick. At habang tumatama ang sipa, sumigaw siya na hindi niya hahayaang makatakas ang immortal sa pagkakataong ito. Lalo pang winasak ng sipa ang lupa na nagpalawak sa hukay. Gayunpaman, hindi na tinag ang ating bida at mabilis na sumugod patungo kay Chikara, lumitaw sa harap niya at nagpakawala ng suntok sa kanyang mukha. Halos hindi gumalaw si Kongu mula sa suntok at nag-react, tinanong kung iyon na lang ba ang kaya niyang gawin. Para ipakita kung ano ang isang tunay na suntok, nagpakawala siya ng isang brutal na suntok sa mukha ni Shin na nagpatalsik sa kanya sa isang bato, na nagpaubo sa kanya ng maraming dugo. Napansin niyang nanginginig ang immortal pagkatapos ng kanyang mapanirang suntok. Malakas na tumawa si Kongu dahil kitang-kita ang takot sa katawan ng binata. Natakot ang ating bida at nagsimulang tumakbo habang tinitingnan ang masamang ekspresyon ng kanyang kaaway na alam na naalala niya ang takot na naramdaman niya habang pinahihirapan. Desperadong tumakbo si Makoto habang mabagal siyang sinusundan ng higante. Sumigaw ang immortal at ang kanyang putol na braso na nasa lupa ay lumipad patungo sa target nito.
Nang hindi man lang tumitingin, winasak ng kalaban ang braso at ang mahika, naramdamang may binabalak na daya si Shin. Mayabang na sinabi ng kaaway na hindi siya matatalo ng isang bagay na napakaliit. Agad-agad, nagpakawala siya ng isa pang malakas na sipa sa tiyan ng binata na may ere ng pagiging superior. Pagkatapos ay tinapakan niya ang kanyang ulo at tinanong kung paano lumakas ng ganoon kabilis ang binata sa maikling panahon. Nagbanta siya na patuloy siyang sasaktan hanggang sasagutin niya ang kanyang tanong. Mula sa ekspresyon ng binata, napagtanto ni Kongu na dapat ay malapit lang ang kanyang kapatid at sinabing pagkatapos kay Shin, susunod niyang pupuntahan si Minori para wasakin din ito, gustong makita kung mapapasaya siya nito tulad ni Makoto. Galit na galit ang ating bida, ngunit hindi siya makagalaw habang tumatanggap ng mga sipa sa ulo. Sa wakas, yumapak pababa ang higante, dinurog ang kanyang ulo, balak na igapos siya bago pa siya makapag-regenerate. Gayunpaman, sa isang iglap, naglaho ang bida mula sa lupa at muling lumitaw sa likod ni Kongu. Pula at itim na kidlat ang kumislap sa paligid ng kanyang katawan. Mas mabilis ang kanyang regeneration kaysa dati. Naglaho si Shin sa isang iglap at muling lumitaw sa harap ng kanyang kaaway, naghahanda ng suntok. Isang shockwave ang sumabog mula sa pagtama ng kanilang dalawang kamao, naglalabas ng napakalaking enerhiya. Napansin ni Kongu na bumilis ang binata, ngunit hinusgahan siyang walang lakas, iniisip na lubos siyang nalalamangan. Nagpakawala siya ng mas maraming suntok kaysa sa kayang salagi ni Shin at tinanong kung hindi na makasabay ang kanyang regeneration. Pinatama ni Kongu ang isang suntok sa braso ng binata, na nagpasabog dito, at nag-react si Shin na may matinding sakit sa mukha. Nagtataka ang kalaban kung gaano pa katagal makakatagal ang mahinang depensa ni Shin. Pagkatapos noon, isa pang sipa ang pinakawalan sa bida na nawalan ng isa pang braso. Sinabi ni Chikara na nagre-regenerate at nagdedepensa lang siya nang hindi nag-isip, tinawag siyang walang kakayahan. Nang makitang bahagyang ngumiti si Shin, tinanong niya kung bakit. Sumagot ang bida na may naisip lang siya. Natutuwa siyang isang tangang walang utak si Kongu. Napansin ni Shin na lahat ng kanyang naputol na bahagi ng katawan ay napupuno ng pula at itim na enerhiyang iyon. Pagkatapos ay inutusan ng ating bida ang lahat ng bahaging ito ng kanyang katawan na gumalaw. Nagsimulang atakihin ng kanyang mga putol na bahagi ng katawan ang kalaban na nagsasabing hindi siya apektado ng mahihinang suntok. Sinangga at ginantihan niya ng atake ang lahat ng kamao, ngunit nagulat siya sa lakas ng mga ito. Nagtaka siya dahil nanginginig sa takot ang binata kanina lang. Takot pa rin ang ating bida, ngunit mayroong lumalaki sa loob ng kanyang katawan. Isang bagay na sapat na malakas para maibuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa kanyang mga atake. Nagkarga siya ng malakas na suntok gamit ang kanyang natitirang braso, na binalot ng mahiwagang kidlat. Nang tumama ang suntok, nagawa niyang pasabugin ang braso ng kanyang kaaway na nag-iwan dito ng pagkabigla. Hinamon siya ni Shin, hinahamon siya at si Kongu sa isang paligsahan ng lakas. Nagpagalit ito sa kanyang kaaway na sumigaw na gagawin niyang punching bag ang immortal. Sumugod si Kongu sa kanya na parang toro, nanunumpa na hindi na siya muling makakapag-regenerate dahil dudurugin siya ng pira-piraso. Pagkatapos ay inutusan ng ating bida ang lahat ng putol na braso na magsama-sama sa isa. Dahil dito, lumikha siya ng isang higanting braso at ginamit ito upang magpakawala ng pinakamalakas na suntok sa kanyang buhay. Nang tumama ang suntok ng higanting braso, tumalsik ang kaaway dahil sa hindi kapanipaniwalang impact. Tinanong ni Shin si Chikara kung ano ang pakiramdam na matalo sa isang paligsahan ng lakas. Sinabi niya na lahat ng galit at takot na naramdaman ng magkapatid ay iukit ng malalim sa katawan ng kalaban. Isang linggo pagkatapos ng laban kay Kongu, makikita natin ang mga bayani ng guild sa kanilang base. Tinanong ni Kira si Seiya kung maayos ba ang paghahanda para sa susunod na Demon Lord. Sumagot si Seiya na, at kailangan nilang magsikap para kay Abe Taro. Sa isang sandali, tila nakalimutan ni Haruto ang pagkakaroon ni Taro. Nagtaka si Seiya dito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Kira na nagbibiro lang siya at naaalala niya si Abe. Pagkatapos ng awkward na sandaling iyon, nabanggit ni Seiya na hindi niya nakikita si Chikara sa paligid. Sinabi ni Kira na hinahanap niya ang magkapatid at nagkomento na nagsilbi silang magandang punching bag noong panahong iyon. Sinabi niya sa swordsman na huwag mag-alala, sinasabing ibabalik ni Chikara ang magkapatid sa lalong madaling panahon. Ang ugali ng dalawa ay nag-iwan kay Seiya ng hindi mapakali, at iniisip niyang kapag bumalik ang magkapatid, ite-train niya sila hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, isang empleyado ang dumating na nagmamadali upang magbigay ng balita sa mga bayani. Sinabi niyang may isang pakete na kararating lang, ngunit hindi ito ordinaryong delivery. Tumakbo sina Seiya at Kira para tingnan ang laman, labis na nag-aalala. Sinabi ni Aya na makikita nila para sa kanilang sarili kung ano ang mali. Doon napansin ni Seiya ang mga bahagi ng katawan ni Kongu na nakikilala sa pamamagitan ng tatoo. Sigurado ang lahat na braso ito ni Chikara at sila ay labis na nabahala. Gumamit si Aya ng spell at kinumpirma na hindi ito peke. Ito ang kanyang tunay na mga bahagi ng katawan. Masama ang naging reaksyon ni Seiya at nagtaka siya kung sino ang posibleng nakatalo sa malaking lalaki. Napansin ni Aya ang malulupit na hiwa at ang katotohanang ipinadala sa kanila ang mga bahagi ng katawan,
kaya napagpasyahan niyang gawa ito ng isang taong may malalim na sama ng loob. Dahil hinahanap ni Chikara ang magkapatid, ipinapalagay nilang ang mga lalaki ang may pananagutan dito. Hindi makapaniwala si Seiya na may kapangyarihan ang dalawang iyon na talunin ang halimaw. Sinabi ni Kira na nagduda na siya noong napatumba si Teru dahil siya ang pinakamahina sa kanilang lahat. Gayunpaman, mas malakas pa rin si Taru kaysa sa karamihan ng mga hunter. At ngayon, si Chikara, isa sa pinakamalakas sa mundo, ay natalo. Sigurado si Kira na mas malakas ang magkapatid kaysa sa nararapat. Dahil sa galit, hindi makapaniwala ang swordsman na naging sapat silang malakas para talunin si Kongu sa maikling panahon. Pagkatapos ay tinanong ni Haruto kung paano sila lumakas ng ganoon kabilis. Ipinaliwanag ni Seiya na ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpatay sa isa't isa ng daan-daang beses para mag-level up. Idinagdag ni Kira na sa pagtalo sa isang mas mataas na level na kaaway, makakakuha ka ng maraming experience points. Malamang pinatay ng magkapatid ang isa't isa ng paulit-ulit para mabilis na mag-level up, at naging sapat na malakas para makapaghiganti sa Byakuren Guild. Ang revelasyong ito ay nag-iwan ng takot kina Aya at Seiya, ngunit sinubukan nilang manatiling kalmado. Kahit na nalulungkot para kay Chikara, kailangan nilang isipin kung ano ang susunod na gagawin. Gumamit si Aya ng spell para pakalmahin ang isip ni Seiya, sinasabihan siyang kailangan niyang magpahinga. Pinasalamatan niya ito at umalis sa kwarto, habang hiniling ni Haruto sa mage na iwanan siyang mag-isa sandali. Nang umalis siya, kinuha ni Haruto ang putol na braso ng kanyang dating kasamahan, na hindi man lang natatakot. Ang pagpapadala ng isang pirasong basura na tulad nito para harapin siya ay hindi man lang nakapagpatakot sa kanya. Kung akala nila makakapaghiganti sila sa ganito lang, lubos silang nagkakamali. Gayunpaman, kahanga-hanga ang katotohanang nakaisip sila ng plano para talunin si Kongu. Habang tinatapakan ang mata ng kanyang dating kasamahan, tinawag niyang mga tanga ang magkapatid. Gayunpaman, ang mata ay pag-aari ni Makoto Shin, na pinapanood ang lahat sa pamamagitan nito. Ngayong nasira na ito, nawala ang koneksyon at nagpasya siyang kailangan niyang mangalap ng mas maraming impormasyon mula sa base ng kaaway. Nag-aalala siya para kay Minori at babalik na para alagaan siya. Tutal, naghihintay ang dalaga para sa kanya sa harap ng base ng guild. Ang pagpapadala ng pakete ay magandang dahilan para mamili sa lungsod dahil hindi masarap ang pagkain sa dungsyon. Bukod pa rito, ang kanyang damit ay may enchantment na parang body memory spell. Kahit mapunit o madumihan, kusa itong umaayos na napakapakinabang. Nagdala siya ng ilang pasalubong para kay Minori na nag-iisang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Habang pabalik siya sa dungsyon, lumulukso sa mga gusali, napansin niya ang isang kakaibang bagay, mga armadong hunter na humahabol sa isang tao. Huminto ang bida at nakita na ang hinahabol ay isang dalaga. Iniisip niyang mas mabuting huwag makialam dahil kontrolado ng Byakuren ang lugar na iyon. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng mga hunter ang babae sa pag-aakalang nahuli na nila ito. Nang makitang hindi na tumatakbo ang babae, napagtanto ng bida na hindi niya maaaring baliwalain lang ang mga nang-aatake. Tumalon siya mula sa gusali at sinugod ang mga hunter, pinatama ang malalakas na suntok sa kanilang dalawa bago pa sila makapagsalita. Alam na may dahilan kung bakit hinahabol ang babae, sinabihan niya itong tumakbo at lumayo, habang nakikilala siya at nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hinihintay ni Minori ang pagbabalik ng kanyang kapatid, nakaupo sa sanga ng puno. Sa wakas ay bumalik siya at tinanong ng kanyang kapatid kung ano ang problema, napansin ang babaeng nakahood na buhat niya sa kanyang mga braso. Nang tanungin niya kung sino ang babae, sinabi ng bida na huminahon siya at tingnan ang mukha ng tao. Nabigla si Minori nang makita na ang tao ay siya mismo. Pareho sila ng mukha. Si Ishiki Seiya ay ang ipinagmamalaking commander ng Byakuren Guild at ang pinakamagaling na swordsman sa mundo, isang SRANK. Dahil sa kanyang banayad na tingin, siya ay napakapopular at hinahangaan ng mga kababaihan. Ang kanyang palakaibigang ugali at pagiging masayahin ay kinagigiliwan ng lahat. Gayunpaman, ilan lang ang nakakaalam sa kanyang tunay na masamang pagkatao. Isang araw, habang nasa hot tub siya kasama ang ilang babae, aksidenteng natapon ng isa sa kanila ang alak sa tubig. Nagalit si Seiya at pinatay ang babae dahil sa maliit na bagay na ito. Noon, nang makita si Minori na nakakadena, tinawag niya itong pinakamahusay. Hindi tulad ng ibang babae, gaano man niya ito sirain, hindi siya namamatay. Pinatunayan niya ang kanyang punto sa pamamagitan ng paghiwa sa kanya, gamit ang kanyang banal na espada, nagagalak sa kanyang mga sigaw na puno ng takot. Para sa kanya, ang pagpapahirap sa mga babae ang pinakamatinding kasiyahan sa mundo, at nainis si Shin dahil palagi niyang tinatarget si Minori. Para patahimikin ang kanyang kuya, isinaksak ni Seiya ang kanyang espada sa bibig nito. Para kay Seiya, boring ang pagpapahirap sa mga lalaki, at mas gusto niyang atakihin at paglaruan ang mga babae. Ginahasa niya ito sa harap ng kanyang kapatid, sinasabihan itong lakasan pa ang sigaw. Matapos ang kanyang kahalayan, pumunta siya sa elevator ng base at nakita si Kira at Teru na nag-uusap. Pinanood niya ang dalawa na pumasok sa isang silid na dapat sana ay bawal sa lahat maliban kay Haruto.
Sinubukan ni Seiya na sumilip mula sa likod ng pinto, pero napansin siya ni Kira at sinabihang huwag. Humingi ng paumanhin ang espadador, sinabing na curious lang siya nang makita silang magkasamang pumasok sa silid. Sinabi ni Kira na may itatapon lang siya at tinanong kung gusto ni Seiya na tumingin. Dahil sa kuryosidad, pumasok ang espadador sa silid at tumambad sa kanya ang ilang tubo na naglalaman ng mga clone ni Minori. Ipinaliwanag ni Haruto na inutusan niya itong gumawa ng ilang clone ni Minori Kiryu. Ang ideya ay i-mass-produce sila gamit ang kapangyarihan ninyo para mas mabilis siyang mag-level up. Ginamit nila ang resources ng Byakuren at teknolohiya ni Teru para gawin ang mga clone, pero hindi gumana ang plano. Hindi kumpleto ang kanilang kakayahang mag-regenerate. Matapos mapatay ng 1-0 beses, hindi na magre-regenerate ang isang clone. Bukod pa rito, hindi sila nagbibigay ng anumang experience points kapag natalo. Kahit sinubukan silang i-improve, naging masyadong mahirap at walang kwenta ang gawain para kay Teru, kaya nagpasya silang itapon na lang silang lahat. Tinanong ni Seiya kung itatapon na ba talaga nila silang lahat. Sumagot si Teru na mayroong isang maliit na trick. Balak niyang gamitin ang mga clone hanggat maaari bago sila itapon, pero umamin siyang hindi siya kontento dahil hindi sila totoo. Sa isang mahalay na paraan, hiniling ng pinakamahusay na espadador sa mundo na ibigay sa kanya ang mga clone. Ikinatwiran ni Teru na wala silang silbi dahil wala silang emosyon o kamalayan sa sarili. Sila ay mga depektibong manika lamang na sumusunod sa utos na para kay Seiya ay perpekto. Nagtaka si Abe kung bakit sobrang excited niya sa mga manika, pero ipinaliwanag ni Seiya na hindi niya naintindihan. Hindi ito tungkol sa pagkagusto sa mga manika, kundi tungkol kay Minori Kiryu. Mahal niya ito at gusto niya silang gamitin at paglaruan sa lahat ng mahalay na paraan na maiisip. Sa kanyang mapanlinlang na isipan, lahat ng karapatan sa kanya ay pag-aari niya. Nagkomento si Kira na hindi siya obsessed sa kanya, kundi dependent. Si Haruto naman, tinawag si Seiya na pinakamasamang uri ng hamak na maiisip. Pabalik sa kasalukuyan, nagkita ang clone at ang totoong Minori, parehong gulat na gulat. Nang makita ang eksena, tinanong ng ating bida kung ayos lang ba ang kanyang kapatid. Inihayag ng clone na mayroon pang 12 iba pang Minori na ginagamit ni Ashiki. Ipinaliwanag niya na kahit dapat ay wala silang emosyon, ang totoo ay mayroon silang damdamin. Hindi maipaliwanag ng clone ng eksakto, pero nagbago ang lahat ng nagkataon, nakita niya ang mukha ng totoong Minori Sari. May mainit na bagay na nabuhay sa loob niya. Kasabay nito, napagtanto niya na ang galit at puot na nararamdaman niya ay para lahat kay Ishiki-siya. Sa sandaling na intindihan niya ang emosyong ito, tumakas siya mula sa mansyon. Sinabi niya sa kanila na may iba pang katulad niya sa mansyon at humingi ng tulong para iligtas sila. Nagkaroon ng ideya ang bida, gamitin ang mga clone para patayin si Seiya. Hindi na intindihan ng babae kung paano, at ipinaliwanag niya na dahil hindi alam ni Ishiki na may emosyon ang mga clone, tiyak na magpapabaya siya sa paligid nila. Pwede nilang gamitin ang estratehiyang ito para pabagsakin siya. Gayunpaman, tinanong ni Minori kung ano ang mangyayari kung matuklasan niya ang plano. Nang sumagot siya na, sa pinakamalalang sitwasyon, lahat sila ay papatayin, nagalit ang kanyang kapatid. Sinampal niya si Shin Makoto sa mukha, ikinatwirang hindi naman hiniling ng mga babaeng iyon na mabuhay. At ngayong buhay na sila, hindi sila dapat gamitin bilang kasangkapan at iwanan para mamatay. Ang mga babaeng iyon ay nilikha mula sa kanyang mga sel at parang mga kapatid na niya. Kung ang kanyang mga kapatid ay umiiyak para sa tulong, natural lang na gusto niyang iligtas sila. Kinuwestiyon niya ito, tinatanong kung ang pagsasakripisyo sa kanilang lahat para makamit ang isang layunin ay ang perpektong pagkakataon para maghiganti kay Seiya. Nakonsensya ang ating bida na pagtantong gagawin siyang katulad ng mga halimaw mula sa Byakuren. Pagkatapos ay idineklara ng clone na ililigtas nila ang lahat ng iba pa. Para makabawi, sinabi ng bida na papatayin niya si Ishiki-siya gamit ang sarili niyang mga kamay dahil sa pagtrato nito sa kanyang mga kapatid na parang basura. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapatakot sa kanyang kapatid at sinabing pupunta sila sa mansyon ng magkasama para iligtas silang lahat. At kaya't dumaan ang dalawang magkapatid sa portal at paglabas sa gubat ay nagtungo sa mansyon. Samantala, pinarurusahan ni Seiya ang isa sa mga clone, galit na nakatakas ang isa pang katulad niya na dapat ay walang isip. Pinarusahan niya ang iba dahil sa pagkabigong pigilan ang pagtakas nito. Pagkatapos ay inutusan niya silang tugisin ang pugante at ibalik ito, isang utos na agad nilang sinunod. Tumatakbo ang mga clone ni Minori sa mga kalye ng syudad, hinahabol ang isang taong nakahood. Nagpatuloy ang paghabol hanggang sa natisod ang babaeng nakahood sa isang kahon at bumagal ang takbo. Agad na sinamantala ng mga clone ang pagkakataon para sugurin siya at idinagan sa lupa. Nagsenya sila na nahanap at nahuli na nila ang target at pabalik na sila. Mula sa tuktok ng isang gusali, pinanood ng bida at ng kanyang kapatid ang buong paghuli. Sabi niya, tulad ng inaasahan, sinundan nila ito matapos ang kunwaring pagtakas. Nagsimula na ang plano. Ibinigay ng bida ang isa sa kanyang mga taina sa kapatid niyang si Minori, habang naglagay naman ito ng ekis sa mukha para magsilbing pain. Gamit ang kanyang kakayahang manipulahin ang katawan, naririnig niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng mansyon sa pamamagitan ng taina.
Kung may mangyaring masama, agad siyang lilitaw para protektahan ito. Pagdating sa mansyon ni Ishiki, na mas malaki pa sa kanyang inaakala, kumatok ang mga clone sa pinto at inihayag ang pagkahuli sa Diumanoy Pugante. Hiniling ni Seiya na malaman kung bakit tumakas si Number 10. Nagkunwaring sumusuko, humingi ng paumanhin si Minori at sinabing hinabol niya ang isang misteryosong anino, pero naasikaso na niya ito at wala nang magiging problema. Binalaan niya ito na kung kikilos siyang mag-isa muli, itatapon na siya. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Haruto si Seiya para sa isang remote meeting at inutusan siyang patayin ito bago siya bumalik. Sumunod ang mga clone at narinig lahat ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang spell. Dinala ng mga babae si Minori sa lugar kung saan siya papatayin. Sa gitna ng silid ay nakahandusay ang ilang bangkay ng iba pang mga clone at nasindak ang dalaga sa nakita. Habang nililinis ng iba ang lugar at itinatapon ang mga bangkay, nagsimulang umiyak si Minori dahil sa sobrang kalupitan at kasuklam-suklam ng lahat. Sinabihan ni Clone Number 10 si Number 3 na tumakas kasama niya para maiwasan ang ganoong kalunos-lunos na katapusan. Ang isa naman ay nagtanong kung bakit nila gagawin yon dahil tungkulin nilang pagsilbihan ang amo. Sinubukan ni Minori na magplano ng pagtakas kasama silang lahat, tinatanong kung naiintindihan ba nila ang kanilang ginagawa. Sumagot sila na nagtatapon lang sila ng mga bangkay. Iginigiit niya na hindi sila kailanman magiging masaya kung mananatili sila doon, sinusubukang gisingin sila sa katotohanan. Gayunpaman, tinanong ng mga babae kung ano ang kaligayahan, sinasabing sila ay mga alipin na nagsisilbi lamang sa amo na walang kailangan ng sariling isip o kagustuhan. Nabubuhay lang sila para gamitin, parusahan, at ialay ang kanilang katawan ayon sa utos. Nang marinig ang isipan ng clone na sila'y mga bagay lamang, naggalit sa galit ang bida sa uod na si Seiya. Iginigiit na mali ito, sumigaw si Minori na mas kilala niya ang sarili niya kaysa kaninuman at niyakap ang kanyang mga kapareha. Alam niyang labis silang nagdusa at ang lahat ay hindi matiis at masakit. Humiling ang clone na niyayakap na pakawalan siya, pero hindi bumitaw si Minori, iginiit na mayroon silang sariling kagustuhan at kamalayan. Hindi lang nila alam kung paano ito ipahayag. Ipinahayag niya na ililigtas niya sila sa sitwasyong iyon. Hindi naintindihan ni Number 3, pero may naramdaman siyang gumalaw sa loob niya. Sa sandaling iyon, sinipa ni Ishiki Seiya ang pinto, naantala sila. Idineklara niyang hindi niya binigyan ng pahintulot na magsalita ang babae, galit niyang pinarusahan sila ng mga sampal sa mukha. Napagpasyahan niyang depektibo si Number 10 at kailangan ng itapon. Naalala ni Minori ang pagpapahirap na dinanas niya habang nakakulong sa base ng Byakuren dahil sa eksena. Hinugot ni Seiya ang kanyang espada, napansin ang tingin ng puot sa mukha ng babae. Bigla, sinabihan ng isa sa kanila ang amo na tumigil. Pinarusahan niya si Number 3 sa pagsubok na mag-utos, hinampas siya ng puluhan ng kanyang espada. Nang makitang nagkakaroon sila lahat ng kamalayan, napagod na siya rito at nagpasyang patayin silang lahat ng sabay-sabay. Habang iwinawasiwas niya ang kanyang espada patungo kay Number 3, humarang sa kanya ang orihinal na Minori. Nang mapansin ni Ishiki na prinotektahan niya ang kanyang kapareha, nagulat siya sa ginawa nito. Gayunpaman, nang maamoy at matikman niya ang vital fluid nito, nakilala niya ito bilang pamilyar. Sinubukan siyang atakihin ng babae, ngunit mas mabilis siya at itinarak ang kanyang espada sa dibdib ni Minori. Doon niya lang napagtanto na ito ang totoong Kiryu Minori at narinig lahat ng bida sa pamamagitan ng spell. Matapos matuklasan ng kontrabida ang kanyang kapatid, sinimulan ni Shin ang kanyang misyon sa pagliligtas. Gumagalaw sa napakabilis na tulin, pinasok niya ang mansyon ni Ishiki. Tumunog ang alarma at napagtanto ng kalaban na dumating ang kapatid ni Minori para iligtas siya. Idineklara na haharapin ni Shin ang impyerno dahil binabantayan ang kanyang mansyon ng hindi mabilang na armadong clone. Sila ay mga sinanay na combat clone, at lahat sila ay kamukha ng nakababatang kapatid ni Shin. Nagpahayag ng kuryosidad ang kontrabida na makita kung hanggang saan ang kaya niya habang iniiwasan ng bida ang bawat atake. Sinusubukan siyang tamaan ng mga clone gamit ang mga sibat, ngunit iniiwasan ng ating bida ang bawat hampas hanggang sa tumama ang isang sorpresang atake at naputol ang kanyang braso gaya ng dati. Hindi inaasahan, lumitaw si Clone Number 10 para tulungan siya, itinulak palayo ang mandirigmang umatake sa kanya. Tinanong ng isa pang clone kung ano ang ginagawa ni Number 10, at ipinaliwanag niyang si Shin ang orihinal na kuya nilang lahat. Bilang tugon, sinabi ng mandirigma na wala siyang pakialam dahil ang utos ng amo ay patayin ang lahat ng nanghihimasok ng walang exception. Dahil sa pagprotekta sa isang mananakop, naging target na rin si Number 10 at itinuturing na ngayong kaaway. Naghanda ang mga clone para patayin siya. Ngunit sa sandaling iyon, nakabawi si Shin at kinuha ang kanyang maskara. Habang isinusuot niya ito sa kanyang mukha, isang napakalaking enerhiya ang nagsimulang umikot sa paligid niya at sinabi niya kay Clone Number 10 na hayaan siyang asikasuhin ang lahat. Sa ibang lugar, hiniwa ni Seiya ang mukha ni Minori at tumawa habang sumisigaw ito sa sakit. Hinawakan niya ang buhok nito, inamoy ito at nagalak sa bango.
Dahil sa excitement, nagpakawala siya ng suntok na nagpatalsik sa kanya, nagpasalamat sa pagpatay nila kina Chikara at Taru dahil naiinis na siya sa dalawa. Tinanong ni Seiya kung bakit siya bumalik matapos makataka sa kanyang mga kamay, tinatanong kung bumalik ba siya para maging sa kanya muli. Sa sandaling iyon, sinipa niya ito sa mukha. Puno ng puot sa kung paano siya pinaglaruan at ang kanyang mga clone. Tumayo si Minori, kumuha ng isang punyal, at sumigaw na hindi niya ito kailanman patatawarin. Mapang-uyam na tinanong ni Seiya kung gusto ba niyang maghiganti sa pagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon, at sinabing binago pa nito ang kanyang landas para subukang iligtas ang mga clone. Para patunayan ang kanyang punto, hinawakan niya si clone number 3 at pinugutan ng ulo sa harap ni Minori. Sa gulat, sumigaw siya sa takot at sinubukang sugatan siya gamit ang kanyang maliit na punyal. Pero siya, isang dalubhasang espadador, ay hindi nagalusan kahit kaunti. Para ipakita ang kanyang panginibabaw, pinunit niya ang mga braso ni Minori gamit ang kanyang sagradong asul na espada at pagkatapos ay sinipa siya palayo. Ikinatwiran niya na ang mga clone ay hindi mga buhay na nilalang at pinaglalaruan niya lang sila hanggang sa masira. Para patunayan ang kanyang mga salita, pinatay niya ang isa pa agad-agad. Sinubukan ng ating bida na iligtas ang nahulog na clone at tinitigan siya ng tingin na puno ng purong puot, na siyang eksaktong gusto ni Ishiki, na mapuno ng purong desperasyon ang kanyang mga mata. Sa sandaling humarang si Minori sa isa pang clone para protektahan ito, muli siyang umatak gamit ang kanyang espada. Habang napuputol muli ang kanyang mga braso, nagcast siya ng spell, sumisigaw na huwag gumalaw ang kontrabida. Gayunpaman, sinabi ni Seiya na hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Ang mga desperado niyang sinusubukang protektahan ay wala kundi mga walang kwentang itinatapong manika. Nang makita ang kanyang desperasyon na iligtas ang kanyang mga kauri, tumawa siya at sinabing dapat siyang humingi ng maayos. Inutusan niya si Minori na ilagay ang kanyang ulo sa sahig. Nang titigan niya ito ng may puot at tumanggi, ibinaon niya ang kanyang espada sa tiyan ng isa pang clone, tinatanong kung talaga bang ayaw niyang iligtas sila. Pagkatapos, puno ng galit, sumigaw siyang sumunod ito. Binalaan niya ito na kung tatanggi siyang lumuhod, ipagpapatuloy niyang patayin ang kanyang mga kauri, at pinatunayan ang kanyang punto sa pamamagitan ng paghagis ng maliliit na punyal sa mga clone, pinapatay sila isa-isa. Sa wakas, lumuhod ang dalaga at nagmakaawang tumigil siya. Habang pinapatay ang isa pang clone, tinanong niya kung tigil lang ba ang kaya niyang hilingin. Idiniin ang kanyang noo sa sahig, nagmakaawa siyang tigilan na ang pagpapahirap sa mga clone. Sinabi niyang pag-iisipan niya lang kung papalitan niya ang pwesto ng kanyang mga walang kwentang manika. Itinutok ang kanyang espada sa kanya, inutusan niya itong dilaan ang kanyang bota, sinasabing wala siyang karapatang tumanggi. Tinuhog niya ito ng talim at sinabing sa kanyang presensya, "Yes, sir" lang ang pwede niyang isagot. Dahil sa takot, sa wakas ay sumuko si Minori at sumagot na gagawin niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang pinto, pinananatiling malapit ang kanyang espada sa kanya sa lahat ng oras. Malamig at sadista, pinunit niya ang dila nito sa isang galaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang naputol na dila, isinubo ito, ninuya, at nilunok, nagkomento kung gaano kasarap ang lasa nito. Pagkatapos ay sinunggaban niya ito sa lig, idineklara na hindi siya makakatakas, at nagsimulang punitin ang kanyang mga damit. Itinutok muli ang espada sa kanyang lig, hiniling niyang ipakita pa ang ekspresyong iyon ng takot, sinasabihan siyang lumaban, manlaban, at sa huli ay sumuko sa kanya. Habang malapit na niyang gawin ang akto, nakatanggap si Seiya ng isang malakas na suntok sa mukha. Lumitaw ang ating bida, si Shin, at nagpakawala ng napakalakas na suntok. Matapos tamaan ang kalaban, nagmadali siya sa kanyang kapatid para tingnan ito. Ang itsura sa kanyang mukha ay nagpapakitang alam niyang darating ang kanyang kapatid. Samantala, tumayo si Ishiki, puno ng galit, at tinanong kung ano ang ginawa niya sa mga clone sa mansyon. Sumagot si Shin na hindi niya kailanman papatayin ang mga clone dahil gawa sila mula sa kanyang kapatid. Mahirap pero nagawa niyang i-incapacitate silang lahat. Para kay Seiya, boring ang kanyang ugali at sinabing mas maganda sana ang ginawa niya sa mga manika, tulad ng paghuli sa kanila at panggagahasa sa harap ng kanilang kapatid ng paulit-ulit. Sumagot ang ating bida na ang mas magiging interesante ay kapag dinurog niya ito ng 1,000,000 beses. Sumuntok muli si Shin, ngunit sinalag ito ni Seiya ng kanyang espada at ang impact lang ang tumama sa kanya. Naintindihan ng kontrabida kung paano niya nagawang in-neutralize ang mga clone ng may ganoong kalakas. Agad-agad, itinapon niya ito palayo at gumamit ng sword teknike na may kasamang kidlat na mahika. Naputol ng suntok na ito ang isa sa mga paa at kamay ni Shin. Gayunpaman, ang naputol na braso ay binalot ng mind control magic at lumipad patungo kay Ishiki. Ang suntok mula sa naputol na braso ay napakalakas, nagpatalsik sa kontrabida at sinira ang buong lugar dahil sa impact nito. Pagdating nila sa bulwagan, inutusan ni Seiya ang mga clone na magsilbing harang para sa kanya. Para kay Shin, kaawa-awa na pinoprotektahan siya ng mismong mga manikang ginamit niya ng husto. Sumagot si Seiya, sinasabing hindi mahalaga kung paano niya sila gamitin. Pagkatapos ng lahat, pag-aari niya sila. Tinapos ang usapan, inutusan niya ang mga babae na atakihin si Shin.
Iniiwasan ng bida ang mga suntok, nakikita ang kanyang orihinal na kapatid sa bawat isa sa kanila, na lalo lang nagpagalit sa kanya. Habang sinusubukan siyang babalaan ng kapatid niyang si Minori sa mga paparating na atake, tinamaan siya mula sa likuran. Nang tamaan ang kanyang kapatid, na-distract si Shin at pinigilan siya ng mga clone. Desperado, sumisigaw siyang pakawalan siya, habang pinapanood na inaatake rin ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Shin ng malakas na suntok mula sa likuran mula kay Ishikisiya. Nagagalak, sumigaw ang kontrabida na dapat sanay pinoprotektahan ni Shin ang kanyang nakababatang kapatid. Humingi ng paumanhin ang ating bida sa pagdudulot ng sakit sa kanyang kapatid at sa mga clone dahil isa rin sa kanila ang natamaan. Gayunpaman, sinabi ni Clone number 3 na ito ang kanyang tungkulin. Sumingit sa usapan, sinabi ni Ishiki na ang tanging tungkulin niya ay sundin siya. Nagalit siya sa masamang tingin ni Shin at nagsimulang atakihin siya, ngunit iniiwasan ng bida ang bawat suntok. Nang makarating ang bida sa isang strategic na mataas na lugar, nagbanta si Seiya na papatayin ang isa sa mga clone ni Minori. Habang ibinibigay niya ang hiwa na para sa babae, tumalon si Shin sa harap at tinanggap ang suntok. Ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake, tinanong ng kontrabida kung hindi ba siya lalaban. Kung gagawin niya, pahihirapan niya ang kanyang kapatid kapalit niya. Hinawakan ni Seiya ang kanyang malaking espada at ginamit ang mapanirang wind strike, hiniwa siya ng pira-piraso. Nasa sahig, malubhang sugatan at pira-piraso, sinabi ni Seiya na ipapanood niya sa kanya ang lahat ng gagawin niya sa kanyang kapatid. Matapos siyang sipain, mabilis na bumangon ang binata, nagre-regenerate. Tinawag siya ni Ishiki na isang walang kwentang undead, pero pumwesto si Shin para protektahan ang lahat ng mga clone. Tinanong ng mga babae kung bakit niya sila pinoprotektahan, at sumagot si Shin na ginagawa niya ito dahil gusto niyang protektahan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Seiya na sila ay mga manika lamang nagawa sa teknolohiya ng Byakuren at hindi niya totoong kapatid. Tinawag silang mga alipin, inutusan niya silang patayin siya kaagad. Desperado, sumisigaw si Seiya na sundin nila ang kanyang mga utos. Sila naman, tila naiintindihan na ang nangyayari ngayon at walang sumasagot. Ngayon, nagsisimulang maintindihan ng mga clone ang kanilang pinagmulan at ang dahilan kung bakit sila todo protekta ni Shin. Napagtanto nilang lahat kung sino ang totoong kalaban at sinimulang palibutan ang kontrabida mula sa Byakuren. Kinalaban nila si Seiya dahil sa pananakit sa kanilang kapatid at nawalan ng pag-asa ang kontrabida sa kanilang pag-aalsa. Nang maintindihan ang kanilang kalikasan bilang mga clone ni Kiryu Minori, napagtanto nilang sila ay mga buhay na nilalang at bahagi ng isang entidad na may malalim na koneksyon sa orihinal. Dahil dito, nagsimulang lumitaw sa isipan ng mga clone ang mga alaala na naranasan ng orihinal na Minori na nagpapakita ng mga eksena kung saan desperadong sinubukan silang protektahan ng kanilang kuya na si Shin. Naintindihan ni Shin na ang kanyang kakayahang manipulahin ang katawan ay nagpapahintulot sa gumagamit na kontrolin ang mga bahagi ng kanilang sarili na nahiwalay. Hindi niya namamalayan na ibahagi ni Minori ang kanyang mga karanasan sa mga clone na may parehong genes tulad niya. Tuluyang nawala sa sarili, sumigaw si Seiya, inuutusan ang mga manika na sundin siya dahil siya ang kanilang amo. Dapat sana ay sinusunod nila ang kanyang mga utos, ngunit ngayon, sinumang sumubok saktan ang kanilang kapatid ay nagiging kaaway. Gayunpaman, nagbanta si Ishiki na pagpuputol-putulin niya ang lahat doon gamit ang kanyang espada. Hindi ito pinayagan ni Shin at nagpakawala ng isa pang malakas na suntok sa kontrabida. Habang bumabagsak siya sa lupa, inatake si Seiya ng isang clone ni Minori na may hawak na sibat. Dahil bagsak at talunan na, hinarap ng kontrabida si Shin na nagtanong kung paano niya ito dapat tapusin. Tulad ng napag-usapan na, nais ng orihinal na Minori na gawin ito ng personal. Hindi siya makukontento hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang paghihiganti sa sarili niyang mga kamay. Habang pinipigilan ng mga clone ang mga braso at binti ni Ishiki, nagmamakaawa siyang tumigil sila. Nagpatawag si Minori ng isang higanting martilyo at ginamit ang napakalaking sandata para hampasin siya, ngunit hindi sapat ang isang tama para mapawi ang kanyang galit. Determinado si Kiryu Minori na pagpirapirasuhin siya bago tuluyang mawala ang kanyang boses. Sinira ni Clone number 10 ang sandali para iulat na lahat sila ay dumanas ng hindi mailarawang sakit. Tulad ng pagpatay ni Seiya sa 12-dosenang sa kanila, hinihiling niyang maramdaman din ito ang pareho, na nagnanais na makitang mas magdusa pa si Ishiki. Naiintindihan ni Shin ang sakit at pang-aabusong pinagdaanan nila sa paulit-ulit na pagpatay. Isa itong tunay na impyerno sa lupa. Nalaman na sa basement ng mansyon, may isang nilalang mula sa dungsyon na pinapanatiling buhay at dinodroga para abusuhin ang sinumang buhay na nilalang, kabilang ang mga lalaki, tulad ng nangyari sa isang hunter na dating kumalaban kay Seiya. Nagkasundo silang lahat na gamitin ang malupit na paraang ito para sa huling paghihiganti. Sinamahan ni Minori at Shin si number 10 sa basement kung saan nila ikinadena ang kontrabida gamit ang mga posas na bakal. Desperado, pinanood ni Ishiki habang binubuksan ang selda. Ang higanting nilalang, isang Emperor Oak, ay lumitaw sa harap ng Peking bayani na sumisigaw sa takot. Sinasabing ang isang espesimen ng species na ito ay may kapangyarihang lumikha ng isang buong bansa.
Noong una, sa mga babae lang interesado ang nilalang, pero dahil sa mga droga at pagbabago ng Byakuren, nagsimula na itong umatake sa mga lalaki nang walang pinipili. Nandidiri si Minori sa eksena at mas pinili ni Shin na tumingin sa ibang direksyon. Sa sandaling punitin ng nilalang ang damit ni Ishiki at dilaan ang mga labi nito, nagsara ang tabing na nagwawakas sa nakakabagabag na tanawin. Halatang-halatang gulat at pagod si Minori at ang kanyang kapatid at gusto na lang nilang magpahinga. Nag-alok ang mga clone na maghanda ng tsaa, nagpapasalamat kay Shin sa pagligtas sa kanila at sa hindi pagpatay sa sinuman sa kanila sa laban. Nagpahayag ng malalim na pasasalamat si Number 10, hindi alam kung paano susuklian ang kanilang orihinal na kapatid. Tinanggap niya ang kanilang pasasalamat at hiniling na ilibot siya sa mansyon dahil kailangan niyang mag-ipon ng pagkain at impormasyon tungkol sa guild ng Byakuren. Habang ginagabayan siya ni Number 3, nagpa siya si Number 10 na manatili roon hanggang matapos ang pagpapahirap. Sa kanilang pag-uusap, inamin ng babae na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Dahil nilikha siyang walang mga pagpipilian at takot, hindi sila tatanggapin ng mundo. Inalo siya ni Shin, sinasabing kasinungalingan iyon dahil siya mismo ay tinatanggap sila. Tiniyak niya sa kanila na hindi nila kailangang maghanap ng agarang kahulugan para sa kanilang kapanganakan. Kailangan lang nilang mabuhay. Pagkatapos, nangako si Number 3 na mamumuhay siya sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, bigla na lang, pinugutan siya ng ulo ng may tumpak at malinis na hiwa, pinatay mismo sa harap ng kanyang kapatid. Sa likod niya, lumitaw si Kira Haruto na matagal nang hindi nakikita ang ating bida. Para makarating doon, pinatay na ng bayani ng Byakuren ang lahat ng iba pang clone. Hinarap niya si Shin, at may sadistikong ngiti, sinabing masaya siyang ipagdiwang ang kanilang emosyonal na pagkikita, ngunit kailangan pa rin niyang patayin ang lahat ng naroroon. Nagpakawala siya ng isang tumpak na hiwa gamit ang kanyang espada, na pumutol sa parehong kamay ni Shin. Nagkomento si Kira na hindi siya nakakilos agad. Habang naghihilom ang kanyang mga naputol na bahagi ng katawan, sumugod ang ating bida, nagpakawala ng suntok na puno ng mahika, ngunit sumablay ng umiwas ang kanyang kalaban. Nalaman ni Haruto na mas mabagal siya kaysa sa inaasahan niya. Paulit-ulit na sinusubukang umatake ni Shin, ngunit sumasablay ang bawat tira. Sinasabi ni Kira na walang silbi laban sa kanya ang mga walang isip na atake at ipinapakita kung paano ito ginagawa, naghahanda ng isang spell. Sinira ng kanyang atake ang malaking bahagi ng mansyon at tinamaan ang mga braso ng ating bida. Nakikita ang pinsalang idinulot niya, tinawag siyang halimaw ni Makoto. Inasar siya ni Kira na nakakapagtaka para sa isang immortal na sabihin ang ganoong bagay. Dahil sira ang isang braso, sinubukan ng ating bida na paganahin ang kanyang regeneration sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nawalan siya ng pag-asa nang mapagtantong hindi gumagana ang kanyang kakayahan. Inihayag ni Kira na isang spell sa kanyang espada ang pumigil sa regeneration ni Shin. Nakaramdam ng takot ang ating bida dahil iba si Kira sa ibang miyembro ng Byakuren. Hindi niya maisip ang paraan para talunin ito at gusto na lang niyang matiyak na makakatakas ang kanyang kapatid. Kaya naman, wala siyang pakialam kung hindi siya makalabas doon ng buhay. Tinanong ni Shin kung paano niya nalaman ang kanyang lokasyon. Ipinaliwanag ni Kira na tumigil ang ulat ni Ishiki, kaya pumunta siya upang tingnan ang sitwasyon at nakita si Makoto. Swerte ito para kay Kira, ngunit malas para sa ating bida. Tinanong ni Haruto kung sino pa ang nasa mansyon dahil ginamit ng bida ang plural ng tukuyin ang mga naroroon. Alam ng peking bayani na nandoon ang kapatid ni Shin, ngunit wala siyang interes na ipaghiganti ang kanyang mga yumaong kasama. Sa katunayan, masaya pa siya na napatay ang mga miyembro ng guild dahil nangangahulugan itong nag-level up si Shin at ang kanyang mga kasama sa pagtalo sa mga rank members. Ibig sabihin nito, kung papatayin sila ni Kira ngayon, makakakuha siya ng maraming level. Iniisip ng ating bida na tuluyan na siyang nabaliw. Bagamat bahagyang sumasang-ayon, walang pakialam ang peking bayani. Sa isang iglap, nawala siya sa harap ng bida at muling lumitaw, sinasaksak ang kanyang espada sa tiyan nito. Malubha siyang nasugatan sa tama. At habang bumabagsak si Shin, talunan, nakakuha si Kira ng napakaraming level, nakakaramdam ng matinding kadalakan. Gayunpaman, tumangging sumuko si Shin. Gumamit siya ng isang spell na gumapos sa mga paa ni Kira, idineklara na papatayin pa rin niya ito. Gamit ang banal na simboryo ng santuwaryo, itinaboy ni Kira ang ating bida, pinalipad siya at idineklara na hindi siya matatalo. Sa kanyang kasalukuyang level, hindi man lang siya mahawakan ng bida at patuloy na tumatanggap ng sunod-sunod na tama, nawawalan ng kanyang vital fluid. Hindi makasabay ang kanyang regeneration sa absolutong kapangyarihan ni Kira. Nag-alok ang kalaban ng pagkakataon kay Shin. Kung susuko siya at tahimik na sasama, iiwan niyang payapa ang kanyang kapatid. Ngunit kung lalaban siya, huhulihin muna niya ito at pagkatapos ay ang babae. Nagtanong si Shin kung nagsisinungaling siya at sumagot si Haruto na nakasalalay ang lahat sa mga kilos ng bida. Sa sobrang takot, lumuhod si Shin sa harap ng kalaban at nakiusap na siya na lang ang kunin. Nagmamakaawa siyang iligtas ang kanyang kapatid at tumawa si Kira, kinukutya ang kawalan niya ng dignidad at dangal. Ngunit sa katotohanan, nagsisinungaling si Kira at plinano na patayin silang dalawa.
Puno ng galit, sumigaw ang ating bida at sinubukang suntukin si Kira na umiwas paatras. Sa sandaling iyon, lumitaw ang lahat ng natitirang clone at ang orihinal na Minori para protektahan ang kanilang kapatid. Napansin ni Haruto na inalagaan sila ni Shin ng mabuti at mayroon pang natitira. Nang lumitaw si Minori, sumigaw ang bida na tumigil sila dahil hindi sila kalaban sa kanya. Nagsimulang masira isa-isa ang mga clone, ngunit sinabi nila na kahit hindi sila manalo sa laban, makakabili sila ng oras para makatakas silang dalawa. Habang sumusugod si Haruto kay Shin, isinakripisyo nila ang kanilang sarili para suklian siya sa pagligtas sa kanila mula sa impyernong kanilang tinitirhan. Gamit ang isang instant teleportation spell, nagawang mailabas ng isa sa mga clone ang magkapatid mula doon, ligtas at walang dalos. Sumablay ang atake ni Kira at napagtanto niyang ang isang spell sa level na iyon ay mangangailangan ng napakalaking mana. Nakikita ang caster na bumagsak sa lupa, itinuring niyang problemado ang sitwasyon. Gayunpaman, alam niyang kahit sabay-sabay siyang atakihin ng lahat ng clone, wala silang tsansang talunin siya. Bigla, pinunit ng isa sa kanila ang sariling blusa, na naglantad ng huling alas na may kaugnayan sa kanyang orihinal na tungkulin. Kung sa bagay, plinano ni Ishiki na gamitin sila ng paulit-ulit at pagkatapos ay itapon. Inactivate ni Clone Number 10 ang isang mahiwagang biological bomb, na naglalabas ng soul energy na nakakondensa sa isang kristal na nakabaon sa kanyang dibdib. Sa kanilang huling lakas, nagpasalamat sila kina Shin at Minori bago pasabugin ang kanilang sarili, na sumira sa buong mansyon ng may matinding kapangyarihan. Si Sigiri Aya ay itinuturing na pinakamagandang babae sa guild ng Byakuren. Dahil sa kanyang nakamamanghang itsura, mahinahong pag-ugali, at walang kinikilingang saloobin, lahat ay nahulog sa kanya. Gayunpaman, tanging ang mga sawimpalad na makasama siya ng mag-isa ang nakatuklas sa kahindik-hindik na lihim na itinatago niya, tulad ng isang lalaki na nahuli siyang naliligo sa vital fluid at nasaksihan ang kanyang tunay na mukha. 6 na buwan na ang nakalipas, bumaba siya sa lihim na bunker sa basement ng guild. Pagpasok sa silid kung saan nakakulong ang magkapatid, tiningnan niya kung gaano karaming fluid na ang nakolekta. Napansin na kalahati pa lang ang progreso, nagpasya siyang pabilisin ang extraction rate. Nang huminto ang makina, siya mismo ang pumunta sa panel at binuksan itong muli. Nakita ng walang magawang magkapatid ang isang higanting bentilador na lumitaw sa ilalim nila. Nagsimulang umikot ang mga talim sa nakakahilong bilis, at nagpanik ang dalawa habang dahan-dahan silang ginigiling. Habang pinapanood ang eksena, humalakhak ng sadistiko ang mage na si Aya. Bagamat hindi nakatulong ang paraang iyon para mag-level up siya, wala itong halaga sa kanya. Hanggat makukuha niya ang kanilang sarsang kamatis para magpakasawa, sapat na yon. Lagi niyang inaakala na magmumukhang zombie ang mga immortal, hindi kailanman na magkakaroon sila ng ganoon kalambot na balat. Gaano man sila pahirapan, palaging naghihilom ang kanilang balat, nagiging kasingkinis ng sa isang bagong silang. Ito ang pinakadakilang pangarap ng isang babae, ang walang hanggang kabataan. Sa walang hanggang kagandahan at kabataan, lalapit sa kanya ang mga lalaki at pera ng walang anumang pagsisikap. Nakaramdam siya ng matinding inggit sa magkapatid dahil sa ipinanganak silang may ganitong kakayahan. Sa pag-inom lang ng kanilang vital fluid, mapapanatili niya ang kanyang kabataan at makinis na balat magpakailanman. Natagpuan niya ang formula para sa walang hanggang kabataan at gusto pa ng mas marami sa mahalagang dugong iyon para sa kanyang sarili. Ang leader ng guild pinanood ang lahat ng may mayabang na ekspresyon. Balik sa kasalukuyan, pagdating ng leader ng guild sa lugar, hindi na niya natagpuan ang magkapatid. Agad niyang naisip kung nakatakas ba ang dalawa. Tinawagan ni Kira si Aya, nagkukunwaring nakikiramay, ngunit galit na galit ang mage. Tinanong niya na may halong galit sa boses kung nasaan ang magkapatid at bakit hindi pa niya sila nahuhuli. Ipinapaalam ni Kira sa kanya na pinatay nila si Seiya at muling nakatakas. Ngunit walang pakialam si Aya. Gusto lang niya na mahuli niya sila sa lalong madaling panahon. Hindi maintindihan ni Kira ang pagmamadali. Tutal, marami pa naman silang dugo na nakaimbak. Siya naman, iginiit na kailangang sariwa ang dugo para maging mas epektibo dahil kung walang patuloy na supply, mawawala ang kanyang ganda at kabataan. Sinasabi ni Kira na wala siyang pakialam sa kanyang kabataan at nagrereklamo na masyado siyang sumisigaw. Tinawag siyang walang silbi ni Aya at inutusan siyang tumigil sa paglalaro at hanapin agad ang mga takas. Nagdilim ang ekspresyon ni Kira. Nagtanong siya kung kailan pa siya naging ganoon kaimportante para utusan siya at sinabihan siyang siya na mismo ang humuli sa kanila dahil gustong-gusto niya ang dugo nila. Lalo pa siyang inasar ni Kira, sinasabing kung mananatili siyang stressed, magkakaroon siya ng mga kulubot. Lalo siyang nagalit sa komento. Dahil sa kanyang galit, nagliyab ang buong paligid niya at nagpa siya ang mage na personal niyang hahanapin ang dalawa. Samantala, sa ibang lugar, nagising si Haruto at tinanong ang kanyang kapatid kung nasaan sila. Ipinaliwanag niya na pinasabog ng mga clone ang lahat malapit sa gate at sa kung paanong paraan ay napunta sila sa isang dungeon. Nagulat, tinanong ng bida ang tungkol sa iba at naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Minori. Lungkot na lungkot ang ating bida dahil hindi niya sila nailigtas, sinira ang pangakong ginawa niya sa kanila. Nakikita ang lungkot at pagkadismaya sa kanyang mukha,
niyakap siya ng mahigpit ni Minori, tinitiyak sa kanya na maiintindihan nilang lahat dahil buong tapang siyang lumaban para sa kanyang kapakanan. Sinasisi ni Haruto ang kanyang sarili sa hindi pagligtas sa lahat, nakakaramdam ng matinding pagnanais na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Sa pamamagitan ni Minori, naramdaman niya ang damdamin ng mga clone, at naintindihan ni Haruto na sa huli, pinili nilang lahat na manatili sa kanyang tabi. Umiiyak, tiniyak ni Minori na natanggap niya at ng lahat ng clone ang kanyang huling mensahe. Lubos siyang naantig sa kanilang hiling na mabuhay siya para sa kanilang lahat, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang mahina siya at hinahangad na maging mas malakas. Ganoon din ang nararamdaman ng kanyang kapatid at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, muling pinagtibay ang kanilang kasunduan na maging mas malakas ng magkasama. Habang wala siyang malay, naglabas ng bagong anunsyo ang Byakuren tungkol sa kanilang dalawa. Si Minori, na unay inakalang balita ito ng pagkamatay ni Haruto, ay nagsiwalat na ito ay isang bagay na mas malala pa. Ang pabuya sa kanilang mga ulo ay tinaasan sa 5,000,000 bawat tao. Hinahabol sila ng mga hunter mula sa lahat ng dako. Kailangan nilang umalis agad sa dungeon dahil masusundan sila ng mga humahabol sa kanila sa pamamagitan ng mga teleportation point. Sa pagsunod sa isang palikulikong daan, sa wakas ay natagpuan nila ang labasan na may matinding liwanag. Gayunpaman, humarang si Haruto sa harap ni Minori, sinasabihan siyang huminto. Mismo sa labasan, isang malaking mata ang lumitaw na tumatakip sa buong butas. Pagkatapos ay lumitaw ang buong katawan nito, isang higanteng nakakatakot na dragon. Sumigaw si Minori sa kanyang kapatid, sinasabing dapat silang tumakbo pabalik sa dungsyon, ngunit gusto niyang gawin ang kabaligtaran. Sa sandaling iyon, nagbuga ang dragon ng mapanirang apoy na nagpatalsik sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng malakas na pagtama, nagsimulang lumipad ang nilalang sa lugar. Napagtanto nila na ito'y isang high-rank na halimaw, isang bagay na hindi dapat nasa labas ng dungsyon. Hindi nila maintindihan kung bakit nandoon ang dragon, ngunit alam nilang wala silang tsansang labanan ito. Nagsimulang umiwas ang magkapatid sa malalakas nitong buga ng apoy. Habang tumatakbo, nakakita sila ng isang lungsod at inakalang ligtas na sila dahil hindi karaniwang umaatake ang mga dragon sa mga pamayanan ng tao. Ngunit sa kanilang pagkagimbal, nagbuga ang nilalang ng apoy na sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Ang hininga nito ay lumalagpas sa 3,000 degrees, isang temperatura na kayang tunawin ang anumang bagay sa dinadaanan nito. Ang mga kaliskis nito, na kayang tumaboy kahit sa bala ng kanyon, ay ginagawa itong halos hindi masisira. Tanging ang pinagsamang lakas ng ilang makapangyarihang guild ang gagawing posible na labanan ang isang dragon. Sa harap ng gayong halimaw, iniisip ng magkapatid kung paano sila posibleng makakatakas. Pagkatapos, nagmungkahi si Shin ng isang mapanganib na ideya, na atakihin ang halimaw. Iniisip ni Minori na nabaliw na siya. Gayunpaman, sinabi ng bida na tatalunin nila ang dragon at magle-level up. Ipinaalala niya kay Minori ang pangako nilang dalawa, na nangangatwirang kung tatakbo sila ngayon, hindi na nila kailanman matatalo si Kira. Sumulong si Shin sa kaliwa, habang inikutan ni Minori ang dragon sa kanan. Nagbuga ng apoy ang nilalang, at naghanap ang ating bida ng pagkakataong umatake. Isinuot niya ang kanyang maskara, ginamit ang isang magical enchantment spell, at sumugod sa dragon. Inatake ni Shin ang dragon mula sa itaas, sinimulan ang isang balansing labanan sa himpapawid. Ang dragon ay isang buhay na nilalang, ibig sabihin ang pangunahing target dapat ay ang ulo nito. Nagpakawala siya ng malakas na suntok sa ulo ng nilalang, na naging sanhi ng pagkawala nito ng balanse at pagsuwang-jewang. Ang kanyang kamay ay nabalot sa likido ng halimaw, at nakaramdam siya ng matinding sakit dahil sa sobrang tigas ng mga kaliskis ng dragon. Napagtanto ni Minori na kailangan niyang puntiryahin ang mga pagitan ng mga kaliskis at lumapit para umatake. Isinaksak niya ang kanyang punyal sa mga pagitang ito, ngunit halos hindi nag-react ang dragon at inatake siya gamit ang buntot nito. Matapos patalsikin ng babae, lumingon ang nilalang kay Shin at naghanda ng isa pang buga ng apoy. Sapul na sapul si Shin sa buga, ngunit agad na lumitaw ang kanyang kapatid para ipagtanggol siya. Binaliwala ang kanilang mga atake, nagpakawala ang halimaw ng isang nakakakilabot na pulang hininga, na sinubukang ipagtanggol ni Minori gamit ang isang spell. Kahit may magic shield siya, tinamaan pa rin siya ng buga, at malubhang nasugatan ang kanyang kamay. Ang itim na apoy na kumukonsumo ng mahika, ay patuloy na sinusunog siya. Nakakaramdam ng matinding sakit, naaalala niya ang mga namatay na clone at ginamit ang alaalang iyon bilang panggatong. Determinado na maging mas malakas, pinunit niya ang sariling braso para matigil ang sakit at ang pagkalat ng apoy. Hinarap niya ng direkta ang dragon habang tumatayo ang kanyang kapatid, na idinedeklarang hindi pa tapos ang laban. Ito ang unang beses na tuluyang natunaw ang kanyang mga buto. Inaasahan niya ang ganito mula sa hininga ng isang dragon. Ngayong nakabawi na, walang emosyon niyang pinunit ang sariling kamay, nilagyan ito ng spell, at ibinato sa halimaw. Ang kamay, na nababalot ng mahika, ay tumama sa nilalang ng buong lakas, na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng malinaw na reaksyon ng sakit. Nakita ang pagkakataon, sumigaw si Shin sa kanyang kapatid na kumilos at agad niyang sinugod ang halimaw.
Nararamdaman ng babae na kailangan niya ng mas malakas pang mahika at sumisigaw habang inaatake ang dragon. Pinakawalan ni Minori ang Infernal Black Flame Magic ng buong lakas laban sa target. Sumigaw sa sakit ang dragon at nagsimulang manghina. Agad pagkatapos, lumitaw ang bida sa harap nito at binuo ang kanyang mga naputol na bahagi ng katawan sa isang sandata. Pinagsama ang lahat ng kanyang lakas sa isang punto. Tumagos sa kaliskis ng dragon ang pinagsamang atake. Pagkatapos ay hinampas niya ang ulo ng halimaw ng isang malakas na tama at tumugon ito ng huling sigaw. Ang atake ay nagbaon sa halimaw sa lupa, tuluyan itong tinapos, at nakakuha ng ilang level ang bida mula sa pagkapanalo. Kontento na ang magkapatid matapos talunin ang nilalang. Nararamdaman ni Minori na nagising ang kanyang mga kakayahan pagkatapos ng pagharap sa apoy ng dragon. Habang kumakalma, nagtataka sila kung bakit may dragon doon dahil hindi nila ito nakita nang dumaan sila sa lugar kanina. Nahinuha ng ating bida na may kumokontrol dito dahil sa lilang kislap sa mga mata nito. Ito ang parehong kislap na lumitaw noong sila ay na-hypnotize sa panahon ng kanilang pagpapahirap. Upang makontrol ang isang bagay na ganoon kabaliw gamit ang hypnosis magic, maaari lamang itong maging ang mage, si Aya. Sa sandaling sinabi niya ang pangalan nito, nagsimulang lumipad ang ilang dragon sa ibabaw ng isla. Sa ibabaw ng isa sa kanila ay may 2 taong maayos ang pananamit at may mga espada. Tumalon sila pababa at hinala ng bida na kinokontrol din sila dahil agad silang sumugod sa kanya at kay Minori. Inihagis ng isa sa kanila ang kanyang espada sa babae na umiwas sa pamamagitan ng paggulong sa lupa. Sa galit, sumuntok ang bida na nagpatalsik sa sumasalakay. Agad-agad, isang malaking dragon ang lumitaw na naghahanda ng isang nakakatakot na pag-atake ng hininga. Nang pinakawalan nito ang atake, sinira nito ang paligid, at napansin ng bida na mas malawak ang tinamaan ng pagsabog kaysa sa mga naunang dragon. Nangangahulugan ito na natuklasan na nila ang kanilang posisyon, at parami ang mga kalaban na lumilitaw. Nagpasya si Shin na siya na ang haharap sa dragon at hiniling kay Minori na harapin ang mga hunter na tila nasa ilalim din ng hypnotic control. Nang makita ang kanilang lakas, sinabihan siya ni Shin na umatras, na pagtanto na halos mailagay niya ito sa isang mapanganib na sitwasyon. Sabi niya, siya na ang bahala sa lahat, pero takot si Minori na hayaan ang kanyang kuya na gawin ito. Naalala ang nangyari sa mansyon laban kay Seiya, nakaisip siya ng ideya. Sinabi niya sa kanyang kuya na hindi na niya hahayaang harapin niya ang lahat ng mag-isa. Tutal, ito ang kanilang paghihiganti. Nagkakaisa, sumugod sila sa mga hunter na gumagamit ng kanilang mga spell. Gamit ang mga fire spell, tinalo ni Minori ang 3 sa kanila ng sabay-sabay. Habang naghahanda ang dragon ng isang ice breath, sumugod si Shin at direktang tinamaan. Habang natanggal ang kalahati ng kanyang katawan, ginamit niya ang body manipulation para umatake gamit ang naputol na bahagi. Gayunpaman, kinagat ng dragon ang kanyang mga binti at pinigilan ang pag-atake. Matalinong gumamit si Shin ng poison infusion na nagdulot sa nilalang ng matinding sakit at bumagsak na talunan na nagbigay sa kanya ng maraming level. Walang tigil na inatake ng mga hunter si Minori, ngunit naiwasan niya ang bawat tama. Nang makita ang mas maraming kalaban na lumilitaw mula sa itaas, napilitan siyang gumawa ng kanyang magic shield para protektahan ang sarili hanggang sa masaksak siya sa likod. Napagtanto na napakaraming target, nagpasya siyang huwag magpigil at ginamit ang Black Flame Expansion na tumama sa ilang mga kalaban ng sabay-sabay. Binalaan niya ang kanyang kuya na dapat nilang tapusin ito ng mabilis upang maiwasan ang permanenteng pinsala. Kahit na sinusunog sila ng itim na apoy, bumabangon muli ang mga hunter. Pinipilit ng hypnosis magic ang ganap na pagsunod, pinapanatili silang nakatayo sa kabila ng kanilang matinding pinsala. Bigla, lahat ng kontroladong halimaw at hunter ay nagsimulang umatras. Pumila sila tulad ng mga dragon, naghihintay kay Sigiri Aya na lumabas mula sa isang portal. Napansin ng magkapatid na hindi niya kasama si Kira. Mayabang, tila iniisip ng babae na kaya niyang harapin sila ng mag-isa. Ibinunyag niya na pareho sila ng 5 pandama sa mga na-hypnotize, at ganoon niya sila natagpuan sa isla. Nagkomento siya na matapang siyang pumunta sa kanila nang wala si Kira Haruto. Sumagot siya na hindi niya ito kailangan para harapin ang 2 kalaban na itinuturing niyang mahina. Ginamit ni Minori ang kanyang itim na apoy at sinabing ang pagmamataas ay nauuna sa pagbagsak. Inatake niya ang mage na ganap na winakasan ang spell at nanatiling walang kahit isang galos. Gumamit ang mage ng kalasag ng mga buhay na nilalang upang protektahan ang sarili mula sa pag-atake. Ito ang ikinagalit ni Minori, na umiiyak dahil hindi pinahahalagahan ni Aya ang buhay ng tao. Nang bumagsak ang isa sa mga hunter sa lupa, talunan, sinabi ng mage na walang kabuluhan sa kanya ang buhay ng tao. Basta't maganda at malakas siya, iyon lang ang mahalaga. Ang iba ay itinatapon lang. Naniniwala si Minori na walang herarkiya sa buhay, ngunit hindi sumasang-ayon ang mage, na nagsasabing nabubuhay silang 2 sa isang ilusyon at gigisingin niya sila sa katotohanan ngayon din. Gumamit si Aya ng isang lilang kidlat na spell na sumisira sa paligid at lumilikha ng isang malaking butas sa pagitan nila. Habang tumalon si Shimakoto para iligtas ang kanyang kapatid, lumitaw si Aya at sinabing dapat mas mag-alala siya sa sarili niya.
Ginamit niya ang hypnotic temptation at hinalikan siya sa labi. Naging kulay lila ang mga mata ni Shin Makoto na kontrolado ng spell ni Aya at natakot ang kanyang kapatid. Sabi ng mage, maswerte siya dahil hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano at mapapanatili niya ang kanyang kabataan magpakailanman. Galit na galit si Minori na hinihypnotize niya ang kanyang kuya at sumugod sa mage. Sumugod siya gamit ang kanyang punyal, ngunit humarang ang sarili niyang kuya at siya ang tumanggap ng tama. Sinusubukan ng mage na guluhin ang kanyang isip sa pagsasabing napakasama na saksakin ang sarili niyang kuya. Nang subukang umatake muli ni Minori, pinaganti ni Aya ang kanyang kuya ng isang malakas na suntok. Umiwas si Minori at sumigaw, sinusubukang gisingin siya mula sa pagkakatulala. Nagmamakaawa siyang kilalanin siya, ngunit sinabi ni Aya na walang silbi, dahil ang kanyang hypnosis ay masisira lamang niya maliban kung kayang talunin ito ni Minori ng mas malakas na spell o patayin ang caster. Kinokontrol si Shin, inutusan siya ni Aya na atakihin si Minori at nagsimulang sumipa ang lalaki. Pagkatapos siyang sipain palayo, sumulong siya at naghanda ng isa pang suntok na tumama sa kanya ng husto. Alam ni Aya na masamang-masama ang loob ni Minori na binubugbog ng kanyang minamahal na kuya na mas malakas pa. Kinuha ni Minori ang kanyang punyal at nagpa siyang lumaban upang maiwasang mapatay. Pagtingin sa kanyang kuya, nagkaroon siya ng pangitain ng mga sandaling mabait ito sa kanya. Nakagambala ito sa kanya na naging sanhi ng pagtanggap niya ng isang malakas na tama. Nakahiga sa lupa, walang armas, nang hina siya, iniisip na hindi niya kayang labanan si Shin. Pagkatapos ay sinakal niya ito, iniangat sa lupa at ipinaramdam sa kanya ang kawalan ng kapangyarihan. Nagsimula siyang makakita ng mga pangitain ng kanyang kuya na pinoprotektahan siya sa nakaraan at naalala ang pangako nilang maging malakas ng magkasama. May malay pa rin nagsimulang bumulong si Minori. Pagkatapos, nilamon ng galit, sumigaw siya ng buong lakas na papatayin niya ang mangkukulam. Inutusan ni Aya si Shin Makoto na pagpirapirasuhin ang kanyang kapatid, ngunit si Minori ang unang kumilos na pinuputol ang kanyang mga braso at binti. Humingi siya ng tawad sa kanyang kuya habang umiiwas sa kanyang mga atake, at agad-agad, ginamit niya ang explosive Black Flames Magic na sumakop sa isang malawak na lugar. Nakataka si Aya sa pamamagitan ng isang portal, iniiwasan ang atake. Noon pa man, iniisip ni Minori na hanggat nasa likod siya ng kanyang kuya, magiging maayos ang lahat, ngunit hindi na yon sapat. Para sa sariling kaligtasan, malamig niya itong inatake, pinunit ang kanyang mga braso at, sa huli, ang kanyang ulo. Gayunpaman, patuloy na lumaban si Shin kahit walang ulo at nakasuntok sa kanyang kapatid. Naramdaman niya ang mga emosyon at paghingi ng tawad sa kanyang mga suntok. Si Minori dapat ang humihingi ng tawad. Tutal, naging mahina siya at palaging nagiging pabigat sa kanya, ngunit magbabago na yon. Ngayon ay magkakaroon na rin siya ng lakas para protektahan ang kanyang kuya. Habang lumalaban, nag-level up siya at sa wakas ay niyakap ito. Habang magkayakap, idineklara niyang magiging malakas siya at pagkatapos ay sumabog sa mahika, kasama si Shin Makoto. Matapos ang sakripisyong pag-atake, sinubukan ni Aya na kolektahin ang dugo ng magkapatid. Gusto niyang makuha sila sa lalong madaling panahon at nainis sa makapal na usok na humahadlang sa kanyang makita sila. Mula sa loob ng usok, lumabas ang boses ni Minori na nagsasabing minamaliit siya ni Aya sa pag-aakalang hindi niya kayang labanan si Shin. Ngunit noong araw na nakatakas sila mula sa impyerno, ilang beses na nilang pinatay ang isa't isa. Isang hindi kapanipaniwalang dami ng mahiwagang kapangyarihan ang nagmula sa dalaga, at sinabi niyang matagal na siyang nakapagpasya. Nagpasalamat si Shin Makoto sa kanyang kapatid sa paggising sa kanya mula sa hypnosis, at ngayon ay magkasama na silang lalaban. Napagtanto ni Aya na sinira ng pagsabog ang kanyang spell at naghanda na subukang ay hypnotize siyang muli. Muling pinabangon ni Aya ang lahat ng Hunter at Dragon, inuutusan silang atakihin ang magkapatid. Si Minori, na mas malakas na ngayon, ay ginamit ang kanyang punyal upang ipagtanggol laban sa isang atake ng espada. Tinapos ng kanyang kuya ang Hunter, ngunit agad-agad, isang dragon ang halos tumupok sa kanya. Gayunpaman, doon siya iniligtas ni Kiryu Minori na lumilikha ng isang protection spell. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang itim na apoy upang pabagsakin ang halimaw. Muling binuhay ng mage ang lahat ng bangkay at idineklara na walang silbi na labanan siya, na nagsasabing patuloy silang gagalaw hanggang sa tuluyang tumigil ang kanilang puso. Alam niyang kung hindi nila sila tatapusin ng maayos, patuloy lang silang mabubuhay muli. Patuloy na hinarap ng magkapatid ang mga na-hypnotize na ngayon ay kumikilos na parang mga zombie. Kahit na matapos makatanggap ng matinding pambubugbog, isa sa kanila ang nanatiling nakatayo kahit wala ang panga nito. Itinuro ng kanyang kapatid na ang kanilang mga galaw ay hindi pinapagana ng mahika at sinabihan siyang pabagsakin na lang sila. Naintindihan niya at nagsimulang atakihin sila na nilalagyan ng mahika ang kanyang kamao. Sa gitna ng labanan, isang galit na dragon ang lumipad patungo sa kanya. Nakasakay si Aya sa likod nito, inapakan ng dragon ang bida na nagdiin sa kanya sa lupa. Sinasamantala ang pagkakataon, sinubukan niyang i-hypnotize siyang muli gamit ang kanyang spell na sinasabing walang nakakataka sa kanyang hypnosis. Nagsimulang tumawa si Aya,
ipinapalagay na ang kanyang stamina at mahika ay nasa kanilang limitasyon na mula sa labanan. Tiwala na madali siyang mahuhulog sa spell, inutusan niya itong patayin si Minori. Bigla, lumuhod siya at naghanda ng isang suntok na may kasamang mahika. Hinikayat siya ni Aya na sundin ang utos, ngunit sinira ang kanyang mga inaasahan, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa baba ng kontrabida. Nakahiga sa lupa, nagulat siya, napagtanto na hindi na gumagana ang kanyang hypnosis. Nasa mas mataas na antas na ang magkapatid, at hindi na sila apektado ng kanyang mahika. Basag ang kanyang mga ngipin, imposible para kay Aya na malampasan niya ang kanyang hypnosis. Sa galit, nagsimula siyang gumamit ng iba't ibang mapanirang spell para tapusin sila. Gumawa si Minori ng isang kalasag at ipinagtanggol laban sa lahat ng mga pag-atake na sinasabing silang dalawa ay immortal. Lalong nagalit si Aya at gumamit ng mas malalakas na spell, nagpakawala ng mga ulan ng bulalakaw ng iba't ibang mahiwagang elemento laban sa magkapatid. Hindi gumana ang mga spell. Ipinagtanggol ni Kiryu Minori ang lahat at pagkatapos ay ginamit ang Black Line Spell. Kahit na lumikha ang mangkukulam ng isang kalasag, ang pagsabog ng itim na mahika ay nagsimulang sirain ang kanyang depensa. Hindi niya matanggap na natatalo ang mahika niya. Tinamaan siya ng spell ng dalaga na sumunog sa kanyang balat. Nagsimulang masunog at sumigaw sa sakit si Aya, isang sakit na naranasan na ni Minori ng maraming beses. Dahil sa mahika ni Minori, ang pagdurusa na dinanas ng magkapatid ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ni Aya ngayon. Gusto ng nakababatang kapatid na maramdaman niya ito. At para gawin yon, ginamit niya ang sariling hypnosis spell ng kanyang kalaban laban sa kanya, na hinahatulan siyang mabuhay sa isang walang hanggang impyerno. Pagkaraan ng ilang panahon, nagising si Aya na nakatali sa loob ng parehong kapsula kung saan pinahirapan ang magkapatid. Nakilala ang lugar, desperado siyang sumigaw na palabasin siya. Kahit nakakadena, hiniling niyang ibigay sa kanya ang kayamanan at pagkatapos ay sinubukang gumamit ng lightning spell, meteor spell, water spell, cutting wind spell, at lahat ng iba pang alam niya. Nagtataka siya kung bakit hindi gumagana ang kanyang mga spell. Nang makita niya ang bida, tinawag niya ang kanyang pansin, tinatanong kung nakikinig ba ito. Nang makita siyang nagtatrabaho sa computer, nawalan siya ng pag-asa, tinatanong kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ay pinindot niya ang pulang pindutan. Ang elisi sa ilalim niya ay umikot, hinihila ang mangkukulam pababa dito. Sa ilang sandali, nagsimula siyang magkapira-piraso, sumisigaw sa matinding sakit. Napunit ang kanyang mga braso at binti mula sa kanyang katawan, ngunit bigla siyang nagising, pakiramdam na isang panaginip lang ang lahat. Napagtanto niyang nasa parehong lugar siyang muli at totoo ang sakit. Nagsimulang magmakaawa si Aya para sa kanyang buhay, at itinuro ng bida ang isang scoreboard na nagpapakita ng isang numero. Naiintindihan niya. Iyon ang bilang ng beses na pinagpira-piraso ang magkapatid sa parehong pagpapahirap. Napagtanto niyang pahihirapan siya sa eksaktong parehong bilang ng beses. Muling pinindot ng bida ang pindutan, at sumigaw sa sakit ang mangkukulam. Sa wakas, nagising siya, napagtanto na tiniis niya ang parehong dami ng pagpapahirap tulad nila. Naniniwala si Aya na ngayon ay papayagan na siyang bumalik sa totoong mundo na malaya sa sakit. Balak niyang sa sandaling bumalik siya ay harapin ang magkapatid at tapusin sila. Gayunpaman, nag-reset ang bilang at nagsimulang muli, na naglubog sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Akala niya ay tapos na, ngunit pinindot ang pindutan at muli siyang nagdurusa, sumisigaw na hindi siya makapaniwalang kailangan niyang pagdaanan ang lahat muli. Samantala, napansin ng magkapatid na natutuyo at kumukulubot ang katawan ng mangkukulam. Napagtanto nila na ito ang tunay na anyo ni Aya Sigiri. Naiintindihan nila na gumagamit siya ng mahika upang magpanggap na bata dahil siya ay higit sa 100 taong gulang na talaga. Ipinaliwanag ng bida na nabuhay siya ng humigit kumulang 150 taon. Nang lumitaw ang tribo ng mga immortal, natuklasan niya na sa pag-inom ng kanilang vital fluid, mapapanatili niya ang kanyang kabataan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nahumaling sa magkapatid at sa walang hanggang kabataan. Kahit na matapos magdusa ng parehong pagpapahirap tulad nila, kumapit pa rin siya sa kanyang buhay. Naniniwala ang kapatid niyang si Shin na kung iwan nila siya doon, mamamatay siya sa katandaan. Nagpasya ang bida na huwag siyang tapusin at tumalikod para umalis hanggang sa mapansin ng kanyang kapatid ang isang bagay na kumikinang sa malayo. Nakahanap siya ng isang medalyon at napagtanto na ito ang ginamit ng mangkukulam para kontrolin ang mga magulang at anak sa pamamagitan ng hypnosis. Determinado, nagpasya siyang kailangan niyang tapusin ang siklo ng pagdurusa sa lalong madaling panahon. Nagtataka ang mangkukulam kung oras o araw na ang lumipas, alam na malapit na ang kanyang kamatayan. Biglang dumating si Haruto, na naramdaman ang kanyang presensya, at natagpuan siyang nag-agaw buhay. Nagmamakaawa si Aya na tapusin na siya dahil hindi na siya magtatagal. Gayunpaman, tumanggi si Kira at umalis, hinayaan siyang magdusa at tinanggihan ang kanyang huling kahilingan. Kaya, dahan-dahan siyang mabubulok, ang kanyang itsura ay masisira upang ipakita ang daan-daang taon na tunay niyang taglay. Si Kira naman, naramdaman ang presensya ng magkapatid at nanumpa na hindi na niya hahayaang makatakas muli. Sa malayo, nagpasya ang magkapatid na magpahinga at mag-apoy sa gubat.
Nag-uusap ang dalawa kung gaano nakalayo ang kanilang narating sa kanilang misyon. Marami nang nangyari para makarating sila dito. Sa bawat hamon, nag-level up sila at lalong lumakas. Gayunpaman, tinapos din nila ang buhay ng maraming tao na walang kinalaman sa kanilang paghihiganti at isinakripisyo ang kanilang mga clone na kapatid, isang katotohanang bumabagabag sa konsensya ni Minori. Malapit nang matapos ang lahat. Ang huling hakbang ay talunin ang pinakamalaking kaaway sa lahat, si Kira Haruto. Kapag natalo na nila siya, makukumpleto na ang kanilang paghihiganti. Plano nilang magpahinga ng maayos bago gawin ang susunod na hakbang. Bigla, may narinig si Shin na ingay at sumigaw sa kanyang kapatid na tumakbo. Tumalon silang dalawa sa gilid, umiiwas sa isang pasabog na tumama mismo sa lugar kung saan sila nakatayo. Lumitaw si Haruto, kontento na sa wakas ay natagpuan na sila. Hawak ang kanyang espada, sumigaw siya na natagpuan na niya sila. Sinubukan ng magkapatid na tumakas. Iniisip ni Minori na pagkakataon na nila dahil mas marami sila kaysa sa kanya, ngunit hindi sumasang-ayon si Shin. Alam niyang pagod na sila sa pakikipaglaban kay Aya, at kung hindi sila makakatakas ngayon, mahuhuli sila. Gayunpaman, sumugod si Kira sa kanila ng mabilis na atake. Sinalubong siya ng bida ng isang ganting atake, sinasabing siya ang huling taong gusto niyang makita sa ngayon. Hindi nagustuhan ni Haruto ang narinig at sumagot na mayroon silang mahabang kasaysayan na magkasama. Sabi niya, balak lang niyang paglaruan ang nakababatang kapatid, pero nagbago na ang isip niya. Ngayon ay buburahin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Nagbago ang anyo ng kanyang espada, nagkaroon ng mga mata at lumaki. Nainis siya na nakatakas ito sa mansyon ni Sia. At para ilabas ang kanyang galit, nagpasya siyang kailangan niya itong patayin. May malademonyong ekspresyon, idineklara ni Kira na dahil ginalit siya nito, buburahin niya ang mismong pagkatao nito. Puno ng galit, sumugod sa kanya si Shin Makoto, ang puot ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sumuntok siya, ngunit madali itong naiwasan ni Haruto. Sunod, umatake si Minori gamit ang kanyang punyal. Sinalag ng kontrabida ang parehong atake, ngunit muling sumuntok si Shin. Napansin ng bida na epektibo ang kanilang pinagsamang atake laban kay Kira. Nilagyan ni Minori ng malakas na mahika ang kanyang punyal at nagpakawala ng isang hiwa patungo sa kanyang target. Habang umiiwas siya, lumitaw ang bida sa likod niya na may kargadong suntok. Umiwas muli si Kira. Nang makitang nagiging mapanganib ang sitwasyon, gumamit siya ng spell. Ang kanyang espada ay napuno ng enerhiya na nagpapakita na siya rin ay isang malaking banta. Nagsimulang tumakbo si Shin upang makatakas sa mga atake ng espada, ngunit nauwi sa pagkawala ng isang braso. Sinusubukan niyang muling buuin ang nawawalang braso sa lalong madaling panahon, ngunit napansin niyang hindi gumagana ang kanyang regeneration. Nagsimulang maubos ang kanyang vital fluid at nakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi rin gumagalaw ang kanyang katawan. Habang tumatakbo si Minori para tulungan ang kanyang kuya, tinamaan siya mula sa likod, isang malakas na sipa na nagpatalsik sa kanya, bumabangga sa mga puno sa kanyang daan. Ibinunyag ni Kira na hawak niya ang espadang nagpapalaya sa mga immortal dahil ang mga sugat na idinudulot nito ay hindi kailanman naghihilom. Hindi tulad ng lahat ng laruan na ginamit niya dati, ang sandatang ito ay tunay na makakapatay sa kanila. Nawalan ng pag-asa si Kiryushin at sumigaw, ngunit nanatiling kalmado si Kira at itinaas ang kanyang espada, nagpakawala ng bigla ang hiwa upang tapusin ang kanyang buhay. Tumama ang kanyang hiwa at bumulwak ang dugo. Umiti si Kira, iniisip na nanalo na siya. Gayunpaman, si Minori ang kanyang nataga, na humarang sa harap ng kanyang kuya upang protektahan siya. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang kanyang katawan, na nag-iwan kay Shin sa ganap na pagkabigla. Nagsimula siyang umiyak, hawak ang natitira kay Minori sa kanyang mga braso. Ang huli niyang mga salita ay ang pangalan nito. Sa desperasyon, sinubukan niyang gumamit ng spell para iligtas siya, ngunit walang nangyari. Sumisigaw siya, lubos na naghihinagpis, na magising ang kanyang kapatid, tumatangging maniwala na ito na ang katapusan. Ang huling salita niya ay sabihin sa kanya na mahal niya ito, at pagkatapos ay tuluyan na siyang pinatay ni Kira. Dahil dito, hindi na makakilos si Makoto. Si Haruto naman ay nagkomento na ayaw niya ng mga emosyonal na sandali ng pamilya. Alam niya na kung susubukan niyang patayin si Makoto, darating ang kanyang kapatid para protektahan siya. Ang ugnayan ng pamilya ay kapaki-pakinabang dahil inaasahan na ni Haruto ang kanilang eksaktong mga kilos. Tinitingnan ni Makoto ang ulo ng kanyang kapatid, na hiwalay sa katawan, at halos hindi na makaiyak. Isang malayong alaala noong sila ay malaya pa ang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya na ipinagluluto siya nito at ang masayang pagkain nilang dalawa. Isasampay ni Minori ang mga damit at sasabihing magiging maganda ang araw. Sasabihin niya sa kanya na oras na para pumasok sa eskwela at sabay silang pupunta. Nabanggit niya na inimbitahan siya ni Yoshida sa aquarium at nagtaka si Makoto dahil akala niya ay ayaw nito sa mga aquarium. Sa totoo lang, ayaw niyang lumabas kasama si Yoshida dahil matagal na silang hindi nakakapag-bonding ng kanyang kapatid. Naging abala si Makoto sa kanyang part-time job, kaya inaya niya si Minori na pumunta sa aquarium ng magkasama. Pumayag siya, at ginawa nila ang pangakong iyon. Nagbago ang alaala. Habang naglalakad sila sa nayon, nakaharap nila si Haruto Kira.
Tinanong niya kung sila ba sina Kiryu Makoto at Kiryu Minori. Nagulat, kinumpirma nila. Sinabi ni Haruto na matagal na niya silang hinahanap at sa wakas ay natagpuan na rin. Kaagad pagkatapos, inilabas niya ang kanyang espada at sinabing pinuntahan niya sila dahil sa kanilang mga katawan. Sa isang hiwa, hinati niya si Makoto sa gitna sa mismong harap ng kanyang kapatid. Humagulgol sa iyak ang dalaga, ngunit sa loob ng ilang sandali ay muling nabuo ang katawan ng kanyang kapatid. Nakamamangha para kay Haruto ang kakayahang mag-regenerate. Si Makoto mismo ay hindi alam na mayroon siyang ganoong kakayahan. Kinumpirma nito ang sinabi ng kanyang informant, sila ay immortal. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isa pang atake, pinatay silang dalawa sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang mga ulo. Nang makitang walang katapusan silang nagre-regenerate, gaano man karaming beses silang patayin, namangha siya. Hindi niya inakala na may mga ganitong halimaw, mga inapo ng mga immortal. Ang magkapatid naman ay walang kaalam-alam sa kanilang tunay na pinagmulan. Mabilis niya silang pinatay muli at sinupil, tinapakan ang kanilang mga ulo. Mula sa sandaling iyon, sila ay naging pagkain niya, at nagsimula ang pagpapahirap, na hindi na tumigil. Daan-daang beses silang pinatay ng espada ni Haruto Kira, na nangakong gagamitin ng husto ang kanilang mga katawan. Sa kasalukuyan, umiiyak si Makoto nang nanginginig, habang pinapanood ang kanyang kapatid na tuluyang pinatay. Pumasok siya sa berserk mode, sumisigaw sa matinding galit. Isang malaking pulang enerhiya ang lumalabas sa kanyang katawan pagkatapos ng sigaw, at isang nakakatakot na aura ang pumapalibot sa kanya. Ang pagbabagong anyo ay nagpahanga kay Haruto at medyo natakot pa sa kanyang malahalimaw na presensya. Nagulat siya nang makita ang bagong anyo ni Makoto, isang malahayop na anyo na may mga sungay. Inatake siya ni Makoto, nagpakawala ng isang malahalimaw na dagundong at nag-ipon ng hindi pa nagagawang dami ng mahika. Ang kanyang dagundong ay nagpayanig sa lupa at lumikha ng malakas na bugso ng hangin na nagpatalsik kay Haruto. Gumamit siya ng spell sa kanyang kapatid, sinusubukang buhayin siyang muli. Gumaling ang kanyang katawan, at hindi maintindihan ni Haruto dahil sigurado siyang tuluyan na siyang papatayin ng espada. Nagtataka siya kung anong klaseng kakayahan iyon at anong uri ng pagbabagong anyo ito. Nang makita ang ebolusyon ng lahi ni Makoto, nagpakita si Haruto ng bahagyang pangamba. Ito ay isang hindi pa nangyayaring kaganapan, at hindi niya alam kung anong daya ang ginamit. Gayunpaman, ngayon ang target niya ay ang kapatid na lalaki. Balak ni Kira na tuluyang patayin si Kiryu Makoto at sumugod ng buong lakas. Sa sandaling umatake siya, nawala si Makoto kasama ang kanyang kapatid at muling lumitaw sa kanyang likuran. Marahan niyang inilapag ang katawan ni Minori sa lupa. Inakala ni Haruto na sa paanuman ay natuto ng lumaban si Makoto. Sa kanyang malahayop na anyo, sumugod ang bida, sinusubukang lapain siya gamit ang kanyang mga kuko. Umiwas si Kira, at nagsimula sila ng sagupaan ng lakas at bilis, sinusubukang tamaan ang isa't isa. Nagalit si Haruto na naabot niya ang ganoong antas ng kapangyarihan dahil lang sa pagkamatay ng kanyang kapatid, samantalang siya mismo ay kinailangang patayin si Makoto ng daan-daan, marahil libu-libong beses para mag-level up. Nagpakawala si Makoto ng matinis na sigaw at sumugod muli. Tumanggi si Kira na tanggapin ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Isa pang sagupaan ng lakas ang nangyari sa pagitan nila, at sa una, walang makatama. Gayunpaman, di nagtagal ay inihagis ni Makoto si Kira sa malayo, na nagparamdam sa kanya ng sakit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Inamin niya na si Kiryu ang unang taong nakapagdulot sa kanya ng ganoon kalaking pinsala ng sabay-sabay, ngunit walang saysay na maging mayabang. Sa huli, isa lamang siyang inapo ng isang immortal at hindi posibleng matalo siya. Ngumiti si Haruto sa halimaw na naging si Makoto, na halos hindi tumugon sa mga insulto. Pagkatapos, pareho silang huminga ng malalim at pumasok sa isa pang serye ng walang tigil na pag-atake at pag-iwas. Nag-ipon si Makoto ng isang Black Lightning spell at inilunsad ito kay Kira. Umiwas si Haruto at lalong nagalit sa sitwasyon. Ginamit niya ang kanyang espada para subukang tuluyang patayin ang kalaban, at natamaan si Makoto sa balikat. Ang atake ay halos humati sa kanyang katawan sa dalawa, at gusto ni Haruto na siguraduhing mamatay siya. Tumalon siya, sinusubukang magpakawala ng pababang atake para ibaon ang espada sa kanyang katawan. Gayunpaman, nakabawi na ang bida at lumikha ng isang magical barrier. Bukod sa pagharang sa atake, tumalon siya at tinamaan si Kira gamit ang kanyang enerhiya para pabagsakin siya. Nang bumagsak si Haruto, dahan-dahang lumakad si Makoto palapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Kira na mamamatay na siya at tumatangging maging ganito ang kanyang katapusan. Samantala, nagising si Minori kahit na tinamaan ng espadang nagpapawalang bisa sa regeneration. Nakita niya ang kanyang kapatid na napaatras sa takot habang nagising din si Haruto sa isang semi-demonic form at nagulat nang makita siya. Akala niya ay nahati siya sa gitna ng tama ng espada at nagtataka kung ano ang nangyayari at kung ang halimaw na nilalang na iyon ay talagang kanyang kapatid. Pagkatapos, si Haruto, sa kanyang tunay na anyo, ay nagsabing akala niya ay hindi niya ito ipapakita kaninuman. Sumibol ang mga pakpak mula sa kanyang likod at idineklara niya na magiging mataas ang presyong babayaran ng Immortal Tribe. Puno ng galit, sumugod siya para magpakawala ng isang malupit na atake.
Nagbanggaan sila ni Makoto na may malaimpyernong lakas na naglalabas ng napakalaking enerhiya. Pinapanood ng kanyang kapatid ang dalawa na naglalaban sa kalangitan na may matinding tindi, lubos na namangha. Umatake si Kira na may malademonyong ekspresyon sa kanyang mukha, sinusubukang gamitin ang kanyang espada laban sa bida. Gayunpaman, sinalo ni Makoto ang talim gamit ang kanyang mga kamay at nag-ipon ng isang magical blast na ibinuga niya mula sa kanyang bibig. Ang atake ay direktang tumama kay Haruto, nagpatalsik sa kanya at nagdulot ng matinding sakit. Gayunpaman, tiniis niya ito at nagpakawala ng isang atake ng espada na nagpabagsak sa bida sa lupa. Sumugod siyang muli at pinatalsik siya ng isa pang hiwa. Dumula si Makoto hanggang sa huminto sa lupa at pagkatapos ay sumugod sa kalaban, nagpakawala ng isang malalim na sigaw. Kinagat niya ang leeg ng leader ng Byakuren na nakaramdam ng matinding sakit. Gayunpaman, sinamantala ni Haruto ang sitwasyon para putulin ang ulo ni Kiryu Makoto. Naniniwala siya na sa pagkaputol ng kanyang leeg ng espadang iyon, imposible nang mag-regenerate si Makoto. Tinanong niya kung nararamdaman na ba ng immortal ang tunay na pakiramdam ng kamatayan. Humahalakhak ng malakas, bigla siyang tumigil nang makita ang isang magic circle na nabubuo mula sa katawan ni Makoto. Mabilis na kumabit muli ang ulo ni Makoto sa kanyang leeg, at napansin ni Haruto ang geometric pattern ng spell. Nakita niya na ang bilog ay hugis orasan at napagtanto niyang gumamit si Makoto ng spell para ibalik ang oras. Ang pagbabalik ng pagkamatay ni Makoto at ng kanyang kapatid ay nag-iwan kay Kira na lubos na natatakot. Tumatawa, itinuring niyang imposible para sa immortal na gamitin ang pamamaraang iyon ng maraming beses. Inilabas ni Kira ang kanyang espada at nagpakawala ng parehong atake na dating pumatay sa hari ng mga demonyo sa impyerno, determinadong tapusin ang laban. Si Makoto naman ay nag-ipon ng isang spell para kontrahin ang atake, binabalot ang kanyang sariling espada ng isang lilang enerhiya. Pinakawalan ng dalawa ang kanilang pinakamalakas na atake, bawat isa ay sinusubukang burahin ang pag-iral ng isa. Dahil sa mas malakas na lakas, nadaig ni Kira ang atake ni Makoto, sa paniniwalang nanalo na siya. Hiniwa ng kanyang espada ang napakalakas na kapangyarihan ng bida na tila natalo na sa sabupaan. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito lumitaw si Minori. Gamit ang kanyang mahika, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang kapatid at sumigaw na manalo siya. Nang maramdaman ni Makoto ang pagdampi ni Minori, nagbago ang lahat. Nagpasalamat siya, tumatanggap ng bagong alon ng kapangyarihan para sa wakas ay maisakatuparan ang kanilang paghihiganti. Sumigaw si Kira na daan-daang beses na niya silang pinatay noon at wala lang ito, sinasabing ang tadhana ng magkapatid ay palaging wasakin niya. Sumagot si Minori na kung ang tadhana nila ay ang mabuhay ng paulit-ulit, kung gayon ang mismong tadhana na iyon ay malapit ng magbago dahil ngayon ay buburahin na nila siya sa pag-iral. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Makoto ng isang magical blast na may napakalakas na kapangyarihan. Ang mapanirang atake, tulad ng isang bomba nuklear, ay direktang tumama sa leader ng guild. Ilang araw pagkatapos, sa pagkamatay ni Kira, inilabas ang mga resulta ng investigasyon sa Byakuren Guild. Lahat ng kanilang mga krimen ay nabunyag sa publiko at kumalat ang katotohanan. Nagkomento ang ibang mga hunter kung gaano kakaiba at baliw ang mga miyembro ng guild na iyon. Naging malinaw sa lahat na ang tunay na kalikasan ni Kira ay hindi isang purong tao. Nakiramay ang mga tao sa kwento ng magkapatid, ngunit ang mga krimen na kanilang ginawa sa ngalan ng paghihiganti ay hindi nawala. Kahit na, itinuring silang malaya, at ngayon ay nag-isip sila kung ano ang kanilang gagawin ngayong naabot na ang kanilang layunin. Nag-usat si Makoto at ang kanyang kapatid kung saan pupunta, ngunit walang maisip na lugar. Bigla siyang tumayo na aalala ang pangakong ginawa niya tungkol sa aquarium, na nagmumungkahing maaari na silang pumunta doon. Umiyak si Minori sa tuwa at agad na pumayag. Ngayong nasa kanila na ang lahat ng oras sa mundo, gusto nilang pag-usapan ang maraming bagay. Sa huli, may mga pagkakataong naramdaman nilang dudurugin sila ng tadhana, ngunit hindi sila sumuko. Magkasama, nagpasya silang magsimula ng bagong buhay mula sa simula ng maraming beses hanggat kinakailangan.